Pinili ng hari ang isang babae bilang prinsesa, ngunit mali ang narinig niya at akalang pangalan ito ng kanyang ate. Labis siyang natuwa at tumakbo pa uwi para ibalita ito sa ate. Inisip din ng ate na dahil sa kanyang ganda, siya talaga ang napili. Natuwa na rin ang ading dahil magkakaroon siya ng pagkakataong maglaro sa palasyo. Nangako ang ate na kapag nasa palasyo na siya, araw-araw niyang ipatatawag ang ading upang makakain ito ng masasarap na pagkain at makasuot ng mamahaling sutla. Kinagabihan, tinawag ng ama ang dalawang anak na babae. Maingat na nagbilin ang ina tungkol sa mga dapat tandaan sa palasyo at tumatango lang ang ate bilang tugon. Sa sandaling ito, nagsalita ang ama, sa listahan ng mga pinili, ilalagay ko ang pangalan ng bunsong si Buyong. Pagkasabi nito, nalaman ng ate na balak ng ama na ipasok ang ading sa palasyo at hindi siya. Pati ang ina ay nagulat din ngunit hindi alam ng ama ang desisyong ito ay nagtulak sa bunsong si Buyong sa trahedya ng buhay. Kasabay nito, sa ibang panahon, may babaeng nagngangalang Parkha na kamukhang-kamukha ni Buyong. Noong araw na iyon, dinala siya ng ama para makipagkita sa pakay nito. Ang babaeng iyon ay may anak ding nagngangalang Sena at mukhang ayaw na ayaw niya kay Parkha. Hindi nagtagal, muling nabuo ang apat bilang isang pamilya dahil napaso ang ading habang nagluluto. Pinagalitan ng ina ang ate dahil hindi ito nag-ingat kaya nagtanim ng galit si Sena. Isang araw, pumunta ang pamilya sa supermarket para bumili ng sibog. Sinadya niyang isilid ang mga gamit sa bag ng ading kaya napagkamalan ng may-ari na magnanakaw ang bata. Gaya ng inaasahan, mabilis itong nalaman ng may-ari. Nagpanggap pa si Sena na pinoprotektahan ang ading. Ngunit nang ibuhos ng may-ari ang lahat ng sibog mula sa bag, agad siyang tumayo sa panig ng tama at sinisi ang ading. Magnanakaw ka ba? Magsalita ka nga, ikaw ba ay isang magnanakaw? Bakit mo ninakaw ang mga bagay na ito? Kahit pilit na itinatanggi ng ading, hindi nito mapatahimik ang matinding galit ni Sena. Pag-uwi sa bahay, binigyan siya ng ama ng isang leksyon. Ang binhi ng galit sa loob ni Sena ay muling sumibol. Nakita niyang natutulog ang ading sa loob ng truck at isang matapang na isip ang pumasok sa ulo. Kapag nawala ang ading, ang lahat ay magiging kanya. Sa sandaling ito, nagsimulang umandar ang truck, biglang nagising ang ading na mahimbing na natutulog, agad na napagtanto ang masamang mangyayari. Nagmamadali niyang binuksan ang takip ng truck at sumigaw sa ate. Ate, nandito ako. Ate, ngunit kahit gaano pa siya sumigaw, nagpanggap ang ate na walang naririnig, malamig lang siyang tumalikod at umalis. Ang tadhana ay muling nagtugma. Sa kabilang panahon, dahil si Buyong ang napiling prinsesa, lahat ay nakapaligid para alagaan siya. Pinili para sa kanya ang pinakamagandang damit, pati ang telang sutla na pinakagusto ng ate ay kinuha ng ama para ibigay sa kanya. Nag-alala si Buyong na malungkot ang ate, kaya nagdala siya ng cake na persimmon para umaliw. Nang makita ang bakal na nakapula sa init, ang ate ay nakaisip ng masamang balak. Nagpanggap siyang hindi sinasadya, idiniin ang mainit na bakal sa mukha ng ading. Nagtagumpay siyang agawin ang pwesto ng ading at pumasok sa palasyo. Samantala si Buyong ay nabuhay na lamang na may takip sa mukha dahil sa pangit na peklat doon. Sa paglaki, kailangan pa rin niyang magtakip ng mukha. Ang galing niya sa pagbuburda ay walang katulad. Ang mga piyoni na burda niya ay buhay na buhay hanggang sa makaakit ng mga paru-paro sa paligid. Madalas din siyang ipatawag ng ate sa palasyo. Minsan ay kasama pa ang prinsipe na nagpapalitan ng tula. Nang makitang masaya ang dalawa sa pag-uusap, nagmamadaling lumapit ang ate para sumingit. Ngunit ang saya ay panandalian lang. Biglang nalunod ang ate sa lawa ng lotus. Labis ang sakit na naramdaman ng prinsipe. Naniniwala ang mga opisyal na ang prinsesa ay hindi sinasadyang nadulas sa lawa. Ngunit hindi naniniwala ang prinsipe sa ganoon. Nararamdaman niyang ang pangyayaring ito ay mailihim na dahilan dahil sa loob ng palasyo ay may mga espiya. Lumabas siya para maghanap ng tatlong mahusay na katulong. Ang unang tao ay si Song Manbo, 22 taong gulang, bihasa sa kalendaryo, medisina at astronomiya. Ang ikalawa ay si Du Chai-san, 23 taong gulang, may mataas na galing sa sining ng pakikipaglaban na minsan nang mag-isang pumatay ng halos 100 kaaway. Ang ikatlo ay si Guyong Sul, 22 taong gulang, binansagang Diyos ng pakikinig dahil walang bagay na hindi niya nasasagap. Itinalaga ng prinsipe ang tatlo sa iba't ibang posisyon sa gobyerno at tunay na hindi sila nabigo sa kanyang inaasahan. Mabilis nilang nalaman na ang prinsesa ay nilaso ng isang tao at nahanap din ang tinitirhan ng salarin. Kinabukasan ng madaling araw, lumakad sila para dakpin ang may sala, ngunit hindi inaakalang mahuhulog sa bitag. Ang buong grupo ay hinabol ng mga mamamatay tao. Sa harap nila ay isang napakalalim na bangin. Sa gitna ng panganib, sabay-sabay silang tumalon pababa. Ngunit bigla, isang kakaibang lakas ang humigop sa kanila at lahat sila ay naglaho. Sa kabilang panahon, ang batang si Parkha na iniwan noon ng kanyang ate ay nakauwi na sa bahay sa tulong ng sentro para sa mga nawawalang bata. Nagsinungaling muli na noong taong iyon ay napakabuti ng kanilang relasyon, ngunit walang maalala si Parkha. Pagbalik sa kanyang inuupahang unit, bigla niyang naramdaman na may mali. Pagpihit ng ulo, sumigaw siya, Diyos ko. Sa loob ng bahay niya ay biglang lumitaw ang apat na matatangkad na lalaki. Agad silang humanda sa pag-atake, na ikinagulat ng dalaga. Sila ang prinsipe at mga gwardiya na kakatapos ng truce. Naglakbay sa panahon mula 300 taon na ang nakalipas hanggang dito. Nagmamadaling kumuha si Parkha ng kawali para depensahan ang sarili. Dahan-dahang lumapit, nanginginig ang boses na nagtanong kung sino sila. Naramdaman din nila na ang babae sa harap ay isang halimaw at nakasuot pa ng kakatwang damit. Dahan-dahang umatras si Parkha.
Dahil si Guyong Sul ang may pinakamataas na martial arts, nagtago ang tatlo sa likod niya, nag-iingat baka ang babaeng ito ay isang mahusay na eksperto. Maya-maya, umatras si Park Ha hanggang sa balkonahe. Nagpapakiramdaman pa rin ang dalawang panig, walang nangahas na unang gumalaw. Bigla, ang grupo mula sa nakaraan ay gulat na napansin ang paligid. Ano ba ang mga nagniningning na bagay na ito? Sa sandaling ito, nakalimutan na nila ang presensya ni Park Ha. Ang apat ay natulala na parang rebulto, nakatingala sa matatayog na gusali sa harap at nagtataka. Ano ba ang mga ilaw na iyon? Napagtanto din ni Park Ha na ang mga taong ito ay mga tanga. Tinanong siya ng prinsipe kung nasaan ba talaga silang lugar. Sinabi ni Park Ha na ito ang bahay niya. Lapastangan, sinong matapang na babae ka? Ito ang mahal na prinsipe. Bakit hindi ka pa lumuluhod para magbigay pugay? Pagkarinig nito, natawa si Park Ha. Habang tinitingnan ang mga tao sa harap niya, naramdaman niyang siguradong may problema ang kanilang mga isip. Tinanong siya ng prinsipe kung siya ba ay tao o multo. Sumagot si Park Ha, isang sigaw ko lang ay patay na kayong lahat. Nang marinig ito ni Guyong Sul, nataranta siya, huminto ka. Inisip ng prinsipe na tiyak na gumamit siya ng mahika para akitin sila, kaya iniutos na agad alisin ang mahika sa kanilang katawan. Inisip ni Park Ha, ang mga taong ito ay kung hindi masyadong seryoso sa pag-arte ay baka mga baliw. Agad na nagtipon ang apat para pag-usapan ang balak. Sa tingin nila ang babaeng ito ang nagdala sa kanila rito, habang sila ay walang malay matapos mahulog sa bangin. Kaya iniutos nila na agad silang ibalik sa palasyo. Walang masabi si Park Ha sa narinig, at dahil doon, sumakay sila sa truck. Habang tinitingnan ang mga kotse at matatayog na gusali sa labas, namutla sila sa takot. Talaga namang iba ang turing sa prinsipe. Siya ang nakaupo sa harap. Habang natatakot at sabay na namamangha sa masayang tanawin sa labas, biglang nagpreno ang sasakyan. Matapos ayusin ang kanyang sombrero, galit na iniutos ng prinsipe kay Park Ha na dalhin siya sa Jeongbokgung. Hindi nagtagal, dinala niya sila sa harap ng tarangkahan ng Jeongbokgung. Ayaw na talagang makita ni Park Ha sila, kahit isang segundo pa, isinarado niya ang pinto ng kotse, at agad na umalis, iniwan ang mga taong tulala doon. Pagkatapos, naghanda silang pumasok sa palasyo at sumigaw na buksan ang pinto, ngunit walang sumasagot. Nang makita walang lumalabas, humakbang ang prinsipe sa harap, bilisan niyo at buksan ang pinto. Buksan niyo, wala pa ring tugon. Sa sandaling ito, isang pulis na kulot ang buhok ang nakarinig sa ingay at lumapit. Sinabi sa kanila na tapos na ang shooting kaya umuwi na sila. Medyo nataranta ang mga tao nang marinig iyon, at tumakbo na parang mga langaw na walang ulo, hindi alam kung saan ang daan. Napailing na lang ang kulot na pulis, maya-maya, nakarating na sila sa gitna ng daan, dahil hindi alam ang batas sa trapiko. Ang apat ay pakalat-kalat lang, minsan ay nakahanda pang lumaban. Sa sandaling ito, muling tumakbo ang kulot na pulis, inutusang umalis na sila agad para hindi makaabala sa trapiko. Pagkaraan ng sandali, nakatayo ang prinsipe sa harap ng isang convenience store. Dahil sa kakatwang suot niya ay napapalingon ang lahat ng dumadaan. Lumingon siya at nakita ang dalawang estudyante na kumakain ng noodles. Buong araw na siyang walang laman ang tiyan. Labis ang kanyang pagkatakam, hindi mapigilang lumunok at napanganga na lang ang kanyang bibig. Napansin din siya ng dalaga sa sandaling ito. Natakot kaya napalingon sa malayo. Napagtanto din ng prinsipe na siya ay medyo nakakahiya. Ngunit dahil sa sobrang gutom ay nagpasya siyang pumasok ng diretso sa loob ng tindahan, kaya natulala ang kahera. Malakas na sinabi ng prinsipe sa tauhan, bigyan mo ako ng kaunting pagkain. Pagbukas ng Jeongbokgung bukas, siguradong magdadala ako ng malaking pambayad. Inakala ng tindero na may nanggugulo, kaya tumawag ng 112 at pinalayas siya sa labas. Sakto namang dumating ang kulot na pulis sakay ng patrol car, at ang tatlo ay bumaba rin mula sa sasakyan. Iyon pala ay inutusan sila ng prinsipe kanina na maghanap ng pagkain, kaya naman, dinala silang apat sa himpilan ng pulisya. Tinanong ng kulot na pulis ang pangalan at kaarawan nila. Ako si Du Chai-san, ipinanganak noong ika-negatibo 9 ng Nobyembre lunar, taon ng kabayo. Ako si Song Man-bo, ipinanganak noong ika-negatibo 5 ng Mayo lunar, taon ng dragon, lingkod ng prinsipe. Pagkarinig nito, muling nawala ng kibo ang pulis. Sa huli ay itinala sila bilang apat na palaboy at hiningi ang impormasyon ng kanilang tagapangalaga. Bigla silang nakarinig ng tunog ng paghigo, paglingon sa ingay, nakita nila ang isa pang pulis na kumakain. Ang tanawing ito ay nagpakamit sa ating apat na mabubuting bata. Lumapit din ang kulot na pulis at nagsimulang kumain. Sa sandaling ito, tinanong ni Song Man-bo kung ano ang tagapangalaga. Inilabas ng pulis ang kanyang Nang makitang tulala pa rin sila, naglabas siya ng isang plaka ng sasakyan. Biglang naalala ni Song Man-bo, noong minamaneho ni Park Ha ang truck para ihatid sila rito. Hindi sinasadyang nakita niya ang bagay na ito. Ginamit niya ang kanyang pambihirang memorya para iguhit ang plaka. Kinaumagahan, pagkababa pa lang ni Park Ha sa sasakyan ay agad siyang natigilan. Bumaba ang kulot na pulis, tinanong siya kung kilala ba niya ang mga taong ito. Inamin ni Park Ha na kilala niya, ngunit pagkatapos ay sinabing hindi niya kilala, pero sa kilos ni Park Ha ay nalaman ng kulot na pulis na nagsisinungaling siya. Agad niyang ipinaubaya ang apat sa kanya at umalis. Balak ni Park Ha na hayaan na lang sila, ngunit nagpanggap na nahimatay si Du Chai-san. Nang makitang nakatitig sa kanya ang apat na lalaki, hindi matiis ni Park Ha kaya pinapasok sila sa bahay at pinaglutuan ng pagkain. Ang mga taong mula sa sinaunang panahon ay nahihirapang uminom ng tubig. Bigla, may isang naupo sa remote control, kaya biglang bumukas ang si. Ang tanawing ito ay nagpagulat sa kanila ng husto, nanganganib ang prinsipe. Agad na humarang si Guyong Sul sa harap niya at sinipa ang kaaway.
Nang makitang hindi pa sira ang kisi, kinuha niya agad ang florera at ibinato rito. Sa sandaling ito, hindi alam ni Park Ha ang nangyayari sa bahay niya. Biglang narinig ng grupo ang tunog ng rice cooker. Luto na ang kanin. Sino ang bruhang iyon? Magpakita ka, hulihin siya. Lumipat sa war mode. Sa wakas ay nahanap ang salarin. Binuhat ni Guyong Sul ang rice cooker at ibinalibag sa sahig. Sa kasamaang palad, nadulas si Song Manbo sa kalan. Mabilis na lumiyab ang apoy. Ang tanawing ito ay nagpatakot sa kanila ng husto. Sinubukan ni Song Manbo na paypayan ang apoy gamit ang damit. Ngunit nang makitang lalong lumalaki ang apoy, agad siyang tumakbo patungo sa banyo. Nang makitang may tubig sa inidoro, kinuha niya ito gamit ang mga kamay at tumakbo para ibuga sa apoy. Pagkatapos, ibinigay niya ang natitirang tubig sa kanyang kamay para inumin ni Guyong Sul. Nang makitang hindi pa rin namamatay ang apoy, muling tumakbo si Song Manbo sa banyo para kumuha ng maraming tubig. Ngunit hindi sinasadyang nadulas at nabangga ang isang oso. Biglang tumunog ang mahal kita. Nalaman ni Song Manbo na ang tunog ay mula sa manika sa kanyang kamay, kaya ibinato niya ito sa hangin. Agad na nagpakita si Guyong Sul ng isang magandang estilo ng espada, kaya ang mga balahibo mula sa manika ay nagliparan sa lahat ng dako. Sa sandaling ito, tumunog ang pinto at dumating na si Park Ha. Nang makita ang magulong tanawin sa harap niya, agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Walang sabi-sabi, agad siyang kumuha ng pamatay sunog. Habang nagbubuga sa apoy ay sumisigaw siya ng malakas. Matapos ang kaguluhan, naging ganito ang hitsura nila. Tinitingnan ang apat sa harap niya. Naisip ni Park Ha, mas malala pa sila sa Husky. Naisip din nilang nakagawa sila ng gulo, kaya binalak na dahan-dahang tumakas. Tumigil kayo, isa-isang lumingon ang bawat isa kay Park Ha. Inilahad niya ang isang kamay, sinenyasan silang lumapit. Mumisi si Park Ha, pakiramdam niya ay humaharap siya sa mga baliw. Humakbang siya at nagsimulang pangaralan sila. Matapos mabusog ay balak niyo nang tumakas. Pagkatapos sirain ng ganito ang bahay, ay balak niyo lang maghugas kamay. Ito ba ang dapat gawin ng mga taong marangal? Magsalita kayo. Naramdaman din ng prinsipe na sila ay mali, kaya tinanong si Park Ha kung paano ito aayusin. Pinilit sila ni Park Ha na linisin ng maigi ang bahay. Upang hindi sila muling tumakas, kinumpis ka rin niya ang lahat ng kanilang damit. Pagkaraan ng isang oras, kailangan na nilang isuot ang mga makukulay na tracksuit na ito. Tinanong ni Park Ha kung bakit hindi nila itinataas ang zipper ng damit. Bilang mga tao mula 300 taon na ang nakalipas, paano nila malalaman kung ano ang zipper? Napagtanto ito ni Park Ha, kaya siya na mismo ang nagturo sa kanila. Kasunod nito, itinuro niya ang 3 pangunahing hakbang para mabuhay. Unang hakbang ay ang pagsisipilyo, ngunit nang dumating sa bahagi ng pagmumog, nilunok nila ito. Ikalawang hakbang ay ang pag-flush ng inidoro. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Song Manbo na may mali, hindi ba ito ang tubig na ininom ko kahapon? Biglang dumating ang pakiramdam na nasusuka. Ikatlong hakbang ay ang paggamit ng microwave para mag-init ng pagkain. Sa gayon, kapag wala si Park Ha sa bahay, hindi sila magugutom. Nang buksan niya ang kalan, ang apat ay natigilan sa gulat. Kinahapunan, naghanda siyang dalhin sila sa supermarket. Pagdating sa ilaw trapiko, itinuro ni Park Ha ang pulang ilaw at sinabing pula. Tiningnan ng prinsipe ang kulay ng kanyang damit at nagmamadaling pinatigil ang lahat. Nang maging berde ang ilaw, sinabi muli ni Park Ha berde. Nakita ni Song Manbo na kapareho ito ng kulay ng kanyang damit, kaya sumigaw siya, kasunod ko. Tara na, nang dumating ang bus, itinuro niya sa kanila kung paano mag-tap ng card. Nang makaupo na sila sa bus, lumingon si Park Ha at biglang nakita ang isang nakakangilabot na tanawin. Ang mga sapatos na suot nila ay naglaho na. Iyon pala ay hinubad nila ang lahat ng sapatos at iniwan sa labas bago sumakay. Sa wakas ay nakarating din sa supermarket. Pagkatapos mamili, itinuro ni Park Ha sa kanila na ang pagbili ay dapat bayaran. Naglabas siya ng isang papel na pera mula sa pitaka para ipakita sa kanila. Ngunit nang makita nila ng malinaw ang mukha ng karakter doon, lahat sila ay sabay-sabay na nagulat, mahal na hari. Tunay na isang nakakahiyang sandali sa buhay. Maya-maya, dinala niya muli ang apat sa palengke bilang isang prinsipe. Siyempre ay hindi siya kikilos o magtatrabaho. Muli niyang hiningi kay Park Ha na ibalik ang dati nilang mga kasuotan. Sinabi ni Park Ha, kapag nagtrabaho na kayo para bayaran ang lahat ng pinsalang ginawa niyo, ay hahayaan ko na kayong umalis. Sa oras ng pagkain, hindi nila alam kung paano kakainin ang cup noodles. Nang makitang ginagawa ito ni Park Ha, ginaya rin nila ito. Pagbalik ni Park Ha, napansin niyang mabusisi nilang ginagaya ang bawat kilos niya. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila na kainin na lang ito ng direkta mula sa tasa. Sa sandaling ito, nagsimula ng kumain ng masarap ang grupo, maliban sa prinsipe na nanatiling mahinhin habang kumakain. Biglang tumunog ang telepono kaya nagulat sila ng husto. Sinanyasan sila ni Park Ha na ayos lang, kumain lang kayo at lihim na napabuntong hininga kung totoo ba sila o nag-aarte lang. Matapos sagutin ang tawag, nalaman niyang tumawag ang ate niya dahil may kailangan, nagkasundo silang magkita sa ospital. Kaya naman, dinala ni Park Ha ang apat sa ospital. Pagkababa ng sasakyan, pinagsabihan niya silang tumayo lang at maghintay, huwag aalis kung saan-saan. Iyon pala, ang ate niya ay nakipagkita para tuluyang putulin ang ugnayan sa kanya. Sinabi nito na dahil patay na ang amain, wala na silang anumang relasyon ngayon. Sa mga salitang ito, nasaktan ng husto si Park Ha. Nang makitang hindi pa bumabalik si Park Ha, naglakad-lakad ang prinsipe sa paligid. Bigla niyang nakita si Sena, ang ate ni Park Ha, na ang mukha ay kamukhang-kamukha ng kanyang pumanaw na prinsesa.
Nagmadali siyang humabol habang walang tigil na tinatawag ang pangalan nito. Nang makitang papalayo na si Sena, mabilis siyang tumakbo pasulong. Sa sandaling ito, nakatanggap si Park Ha ng tawag mula sa kanyang madrasta, humihingi ng tulong na maglipat ng ilang gamit. Malinaw na hindi alam ng madrasta na ang sarili nitong anak ay kapuputol lang ng ugnayan kay Park Ha kahapon. Dahil sa kanyang mabuting loob, umayag si Park Ha. Ngunit pagbalik niya, nakita niyang pinaglalaruan ng mga ito ang elevator. Inihatid sila ni Park Ha sa lugar na sinabi ng kanyang madrasta. Pagkapindot ng doorbell, sinabi niya sa kanila para mailipat ang mga gamit ay kailangan ng mga kahon at tape. Pinahintay niya ang prinsipe doon at isinama ang iba papaalis. Sa sandaling ito, binuksan ng katiwala ang pinto at pinatuloy siya. Nang hindi nag-iisip ng malalim, sumunod na lang siya papasok. Sinabi ng katiwala na kailangan niya lang ilipat ang mga gamit sa silid na ito. Nang buksan ang pinto at pumasok, bigla niyang nakita ang mga larawan sa dingding. Ang tao sa larawan ay kamukhang-kamukha niya, kaya natakot siya at napaatras ng ilang hakbang. Sakto namang pumasok ang isang matandang babae. Labis siyang nagulat nang makita ang binata sa harap niya na kamukhang-kamukha ng pumanaw niyang apo. Taeyong, agad siyang tumakbo at niyakap siya ng mahigpit, kaya natulala ang prinsipe at hindi naintindihan ang nangyayari. Nang bumalik si Park Ha at ang iba padala ang mga gamit, hindi na nila nakita ang prinsipe doon. Wala nang ibang paraan, kaya sinimulan na nila ang trabaho. Sa sandaling ito, may isa pang sasakyan na dumating. Pagkababa ng sasakyan, napansin ni Park Ha na iyon ay ang kanyang ate at ang nobyo nito. Ngunit nang makita ng nobyong iyon si Park Ha, nagpakita siya ng kaunting takot at agad na nagdahilan para umuwi muna. Iyon pala, hindi pa matagal ang nakalipas, ang lalaking ito mismo ang nagtulak sa kanyang pinsan na si Taeyong sa dagat at binura ang lahat ng bakas ng daliri. Pag-uwi, ibinalita niya sa lola na nawawala si Taeyong. Labis na nasaktan ang lola sa balita at sa ganoong paraan, nakuha niya ang posisyon ng kanyang pinsan. Pero sa sandaling makita niya si Park Ha, bigla niyang naalala na bago patayin si Taeyong, minsan na nilang nakita si Park Ha. Kapag nakilala siya ni Park Ha, masisira ang lahat. Habang nag-aalala siya, ibinaba ng lola ang prinsipe mula sa itaas. Nang lumingon si Taemo at nakita ang pinsang sarili niyang pinatay na nakatayo ng maayos sa harap niya, agad siyang natakot. Malinaw na pinatay na niya ito dati. Ang hindi nila inaasahan ay, ang lalaking nasa harap nila ay hindi si Taeyong nakilala nila, kundi ang prinsipe na galing sa 300 taon na nakalipas matapos ang isang pagtugis. Sinabi ng prinsipe sa matanda na nagkakamali siya ng tao, ngunit nagpumilit ang matanda, ako ang iyong lola. Sa panahon niya, sinong mga ahas na tawaging lola ang prinsipe? Iyon ay parusang kamatayan, kaya malakas siyang itinulak ng prinsipe. Nakita ni Taemo na dumating na ang pagkakataon, kaya sumugod siya at hinawakan ang prinsipe para saktan. Hindi akalain na malakas na tinawag ng prinsipe si Wuyong Sul. Nang marinig ang tawag ng prinsipe sa kanya, agad na naramdaman ni Wuyong Sul na may hindi magandang nangyayari. Nakita na lang ang mabilis na pagtakbo na matagal nang nawala ay biglang lumitaw. Nahulaan din ni Park Ha na gumagawa na naman sila ng gulo. Nang dumating si Wuyong Sul, sakto niyang nakita ang prinsipe na nakadiin sa dingding. Nangahas na hawakan ang prinsipe, mukhang sawa na sa buhay. Nang makita ng lola ang tanawing ito ay hinimatay siya sa takot. Sa sandaling ito, dumating din sina Song Manbo at Du Chai-san. Inutusan sila ni Wuyong Sul na ihatid ang prinsipe paalis. Nang makita ni Park Ha ang magulong tanawing ito, napasinghap na lang siya. Sinenyasan sila ni Taemo na umalis na dahil ayaw niyang bumalik si Taeyong. Binilisan ni Park Ha ang pagmamaneho para makatakas. Sa loob ng sasakyan, pinagalitan niya sila ng husto. Paglilipat lang ng bahay, bakit kailangang makipag-away? Nang makitang walang tigil sa pagsasalita si Park Ha, sumigaw ang prinsipe. Nakakarindi ka na, tatahimik ka ba o kailangang punitin ko ang bibig mo bago ka tumigil? Sakto namang nagpula ang ilaw, itinigil ni Park Ha ang sasakyan. Sige, umalis ka na. Samantala, pagkagising ng matanda ay pinagalitan niya si Taemo kung bakit nito sinaktan si Taeyong at pinilit siyang hanapin at ibalik si Taeyong. Sa sandaling ito, upang iwasang mahanap ng pamilyang Chaebol, dinala sila ni Park Ha sa basurahan para maghanap ng damit dahil masyadong kapansin-pansin ang suot nila ngayon. Nakapili si Song Manbo ng isang hoodie, habang si Du Chai-san naman ay nakapili ng isang makulay na kasuotang pang-entablado at balak pa itong isukat agad. Buti na lang at pinigilan siya ni Park Ha. Kumuha naman si Wuyong Sul ng isang abuhing sweatshirt dahil sa kakatapos lang na pag-aaway nila ng prinsipe. Hindi na siya hinanapan ni Park Ha ng damit. Pagkatapos, pumunta sila sa susunod na basurahan para maghanap ng sapatos. Iniwan ang prinsipe na nakatayo roon na may mukhang hambog ngunit nagtatampo. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa susunod na basurahan. Nang makitang hindi siya hinahanapan ni Park Ha ng sapatos, nagpakita ng pagkainis ang prinsipe. Biglang may mga parang niebe na lumilipad sa langit. Naku po, iyon pala ay dahil nakapulot si Chai-san ng isang punit na jacket. Tumakbo siya sa harap ng prinsipe, itinaas ang sapatos at sinabi, nahanap ko na ang sapatos para sa kamahalan. Pagkatapos, dinala sila ni Park Ha sa isang mall. Lumingon siya at sinabi sa kanila, may banyo sa loob, magbihis muna bago lumabas. Pagpasok nila, nagtaka sila kung bakit kailangang magbihis sa kubeta at nasaan ba ang kubeta. Sakto namang biglang bumukas ang pinto ng elevator. Naramdaman ni Chai-san na sarado ang apat na panig nito, kaya pwedeng magbihis sa loob. Nakita rin ng prinsipe na magandang ideya ito, kaya pumasok silang lahat at nagsimulang magbihis. Biglang huminto ang elevator sa
ikatlong palapag, bumukas ang pinto, kaya takot na takot sila. Dali-daling sinabi ni Chaisan, dapat tapos na tayong magbihis bago muling bumukas ang pinto. Kaya nagpatuloy sa pagsuot ng damit ang grupo. Sino ang mag-aakalang hihinto ang elevator sa ikalimang palapag? Nakita ng isang babae ang eksenang ito, kaya inakalang mga basto sila at nilabas ang telepono para kumuha ng video. Nang makitang hindi pa rin sila lumalabas, napilitan si Park Ha na pumasok para maghanap. Nang makita ang mga imahe sa screen ng kamera sa surveillance, agad siyang natigilan. Napilitan siyang pumunta sa pinto ng elevator para maghintay sa kanila. Nang makitang si Park Ha ang dumating, gumaan ang loob nila, ngunit galit na lumabas ang prinsipe. Saan ka ba nagpunta at ngayon ka lang nagpakita? Nang makita ang kanilang bihis na ayos at nakita ang mapagmataas na mukha ng prinsipe. Hindi rin nagpatalo si Park Ha, kaya nagsimulang magpaligsahan ang lahat kung sino ang mas mapagmataas. Pagkatapos, dinala sila ni Park Ha sa susunod na lugar ng trabaho. Sa daan, nakita ng prinsipe ang pintuan ng palasyo. Agad niyang hiniling kay Park Ha na itigil ang sasakyan, ngunit hindi siya pinansin ito. Pagdating sa pinagtatrabahuhan, nagsimulang kumilos ang lahat, tanging siya lang ang nakatayo at hindi gumagalaw. Nang makita ito, nakaisip ng plano si Park Ha, kung magtatrabaho ka ng mabuti, dadalhin kita sa pintuan ng palasyo. Nang marinig ito, agad siyang tumakbo para magtrabaho, ngunit inisip ng tatlo na paanong gagawin ng prinsipe ang ganitong trabaho at sinubukang pigilan siya. Kahit ganoon, hindi mapigilan ang kanyang determinasyong makapunta sa palasyo. Bigla, hindi sinasadyang magasgas ang kanyang kamay at dumanak ang dugo. Ang eksenang ito ay nagdulot ng gulat sa tatlo, kaya sinabi ni Song Manbo na itaas ang kamay upang tumigil ang dugo. Inuutusan ni Taemu ang mga tauhan na imbestigahan si Park Ha at ang prinsipe dahil kailangan niyang alisin ang dalawa upang maayos na mamana ang korporasyon. Upang tuparin ang pangako, dinala ni Park Ha ang prinsipe sa palasyo, ang lugar na umiral 300 taon na ang nakalipas. Sa pagtingin sa palasyo sa harap na hindi na tulad ng dati, naalala niya ang prinsesa na namatay sa lawang ito. Biglang pumatak ang mga luha. Ang eksenang ito ay hindi sinasadyang nakita ni Park Ha. Pagkatapos, sa daan patungo sa taniman ng strawberry, ginamit ni Park Ha ang bagay na ito upang takutin siya, na sa susunod ay dapat magsalita ng mas mahinhin, kung hindi ay isusumbong niya ang pag-iyak nito sa tatlong tauhan. Pagdating sa taniman ng strawberry, bigla siyang nagalit. Nabaliw ka na ba? Lakas ng loob mong utusan ang prinsipeng mamitas ng maraming strawberry na ito. Ganito na ba agad ang iyong gulo, o baka nababaliw ka na kaya nagsasalita ng kung ano-ano? Sinabi ni Park Ha na hinaan ang boses, sabay tanong sa may-ari kung pwedeng umupa ng tao dahil sa dami ng strawberry. Ngunit sabi ng may-ari kung upa pa ay wala ng kalahati ang bawas sa presyo, sabay talikod at umalis na. Nakitang ayaw talagang gumalaw ng prinsipe, kaya sinabi niya, kung hindi ka mamimitas, palalayasin kita sa rooftop room. Ganoon nga, ang dalawa ay muling nagtalo sa isa't isa. Pero ang naging resulta, habang si Park Ha ay mag-isang pagod na nagtatrabaho, ang prinsipe naman ay kampanting namamasyal sa ibang lugar. Biglang nakita niya ang isang kahoy na karatula na may magandang sulat kamay, kaya iniunat ang kamay para hawakan, ngunit hindi pa man nadadampi ay nahulog na ito. Ang mga matatanda na nakarinig sa ingay ay agad tumakbo palabas, tiningnan ang karatula sa lupa at tiningnan ang lalaki sa harap nila. Nagmadaling nagpaliwanag ang prinsipe na hindi siya ang gumawa, ngunit malinaw na hindi naniwala ang mga matatanda. Ganoon nga, napaligiran siya ng mga ito. Sa huli, pinilit siyang muling isulat ang bagong karatula para sa kanila. Matapos ang sandaling pag-ikot ng pinsel, ang lahat ng tao ay natigilan sa gulat. Isang matanda pa ang nagpuri, tunay ng isang dakilang dalubhasa sa pagsulat. Sa katunayan, noong nasa panahon pa siya, ang galing niya sa pagsulat ay nagdulot ng kahihiyan sa lahat ng mga opisyal. Nang bumalik siyang dala ang sorbetes na bigay ng mga matatanda, pinuri niya ito, ang sarap talaga ng pagkain ito. Pagkatapos ay iniabot niya ang isa pang piraso kay Park Ha, ngunit bigla itong itinaboy ng babae sa lupa. Pinagalitan niya ito dahil sa pagiging bastos. Sakto namang magagalit na sana si Park Ha, dumating ang may-ari ng taniman kasama ang grupo ng mga matatanda at sinabing ang mga kamay na may talento ay hindi dapat gamitin sa pamimitas ng strawberry. Ang sorpresang eksenang ito ay nagdulot ng pagkapahiya kay Park Ha. Sa tulong ng mga matatanda, natapos nila ang trabaho ng mas maaga sa inaasahan. Ngunit hindi pa rin ito napawi ang galit ni Park Ha, kaya nagpasya siyang gumawa ng paraan para asarin siya. Bumili siya ng helium baloon at nagsinungaling na ang hangin sa loob ay napakasarap. Nang huminga ng malalim ang prinsipe, bigla siyang nagsalita, hindi naman matamis ito. Ano ang nangyari sa boses ko? Nang marinig ang tawa ni Park Ha, nalaman niyang nalinlang siya. Sa sobrang inis ay wala na siyang nagawa kundi tanggapin ito. Samantala, bago umalis, nakiusap si Park Ha sa kapitbahay sa ibaba na dalhin ang tatlong tauhan para kumain. Nang tanungin sila ng kapitbahay kung saan sila galing, magsasalita na sana si Chaisa na galing sa 300 taon ang nakalipas, ngunit pinigilan siya ni Song Manbo dahil ibinili ni Park Ha na huwag magsalita ng kung ano-ano. Sa sandaling ito, tumawag sa video si Park Ha at sabay-sabay na sumagot ang tatlo. Nang makita nila ang prinsipe na lumabas sa screen ng telepono, nagulat silang sumigaw, "Mahal na hari, bakit ka nakapasok dyan sa loob?" Ang prinsipe at si Park Ha ay magkasamang nakasakay sa tren pabalik. Dahil sa pagod, muling nakatulog si Park Ha. Pagtingin sa kanya, malinaw ang yamot ng prinsipe. Ginamit niya ang isang daliri para itulak ang ulo nito sa gilid. Ngunit nang makita ang matandang mag-asawa sa tapat na upuan na nakatingin sa kanya, hiyang-hiya siyang napaubo ng bahagya. Maya-maya, muling isinandal ni Park Ha ang ulo sa kanyang balikat at nagunat pa ng kaunti. Magagalit na sana ang prinsipe nang makitang nakatingin pa rin ang mag-asawa, kaya nanatili na lang siyang tahimik. Kinabukasan, dinala ni Park Ha ang kanyang madrasta sa mall para mamili dahil kaarawan nito ng araw na iyon.
Ang eksenang ito ay hindi sinasadyang nakita ni Sena, kaya naramdaman niyang napahiya siya. Nang lumingon si Tae-mu, nawala na si Sena. Lumapit siya para bumati kay Park Ha. Masaya rin itong tumugon, ngunit nang lumingon siya, napansin niyang nawala na rin ang madrasta. Iyon pala, hinila siya palayo ni Sena sa loob ng sasakyan. Tinanong ni Sena ang ina kung bakit hindi pa bumabalik sa Amerika si Park Ha. Sabi ng ina ay nagbukas ito ng tindahan at wala nang balak umalis. Nang marinig ito, humingi si Sena ng pabor sa ina. Pagkatapos, niyaya nila si Park Ha sa isang cave. Nagsinungaling ang madrasta na sumasakit ang kanyang paa at nakiusap kay Park Ha na alalayan siya patungong banyo. Sa likas na kabaitan, masayang tumakbo si Park Ha para itayo siya habang hinihintay ang kanilang pag-alis. Agad na ninakaw ni Sena ang lahat ng perang gagamitin sana ni Park para magbukas ng tindahan ng prutas. Sabay nagsinungaling na may agarang trabaho sa kumpanya at nagmadaling umalis. Sa parehong oras, nakatanggap ang lola ng balita na nahanap na ang lalaking kamukhang-kamukha ni Taeyong. Nakatanggap din ng balita si Tae-mu. Agad siyang pumunta sa lugar ng kaganapan para harangin ang taong iyon bago pa makaharap ng lola. Iyon pala, alam ni Sena na hinahanap ng kanyang kasintahan ang prinsipe. Kaya sinabihan niya ang ina na hilingin ang tulong ni Park Ha. Sa sandaling ito, dinala na ni Park Ha ang prinsipe sa harap ng pintuan ng bulwagan. Tiningnan ng donya ang lalaking may mukhang katulad ng kanyang yumaong apo. Kaya hindi niya maiwasang maniwala na ito na nga ang kanyang apo. Sa sandaling ito, isang serbidor ang lumapit para itanong kung ano ang gusto nila. Sinabi ng prinsipe na gusto niya ng matamis. Matapos umalis ng serbidor, tinanong siya ng lola kung hindi niya ba talaga ito matandaan. Muling nagpaliwanag ang prinsipe na nagkamali lang siya ng kinilala. Nang ilabas ng serbidor ang mga inumin, ang sa iba ay kape, habang siya ay nakakuha ng isang bote ng yogurt. Sa oras na ito, tinanong ng ama ni Tae-mu kung ano ang ginawa niya 2 taon na ang nakalipas. Magsasalita na sana siya na nasa Juseo nang biglang naalaala ang bili ni Park Ha. Huwag magsasabi ng kung ano-ano, kung maganda ang asal ay makakakain ng umuris ngayong gabi. Nang maisip ito, lumiwanag ang kanyang mukha, agad nagsinungaling na wala siyang matandaan, ngunit naniniwala pa rin ang lola na siya si Taeyong, nawalan lang ng alaala. Itinaas niya ang bote ng yogurt at nagsimulang uminom. Naku po, ano ba itong napakasarap na ito? Ano ang pangalan nito? Nang makita ito, nakangiting nagtagumpay si Tae-mu, habang ang lola naman ay malungkot na naluha. Pagkatapos, inihatid siya ni Tae-mu sa elevator at binigyan ng halaga ng pera. Sinabihang huwag na muling pupunta rito. Sa sandaling ito, sa loob ng bulwagan ay may nagaganap na fashion show. Hindi sinasadyang nakita ito ng prinsipe at agad siyang natigilan. Sa kanyang panahon, wala namang ganitong mga bagay, kaya hindi niya mapigilang humakbang ng kaunti. Pakiramdam niya ay hindi ito tama, ngunit hindi mapigilan ang kuryosidad sa puso. Sakto namang nakita niya si Sena, ang babaeng kamukhang-kamukha ng prinsesa. Inakala niyang ang prinsesa ay naglakbay din sa panahong ito. Ang yogurt sa kanyang kamay ay biglang nawala ng sarap. Mabilis siyang sumugod sa harap. Ang biglaang eksenang ito ay nagdulot ng gulat sa lahat. Sa harap ng madla, niyakap niya ng mahigpit si Sena. Dali-dali siyang itinulak ni Sena sabay tawag sa gwardiya para kalagkarin siya palayo. Kasabay nito, ang tindahan ng prutas ni Park Ha ay magbubukas na. Dumating ang may-ari para kunin ang natitirang pera. Nang ilabas niya ang pera mula sa sobre, napansin niyang wala itong laman. Ang bag na ito ay hindi kailanman nawala sa kanya. Agad ding nagbago ang mukha ng may-ari, kaya napilitan siyang tumawag kay Sena para humingi ng tulong. Ngunit nang makita ni Sena ang kanyang numero ay naintindihan na nito ang lahat. Siya mismo ang nagnakaw ng perang iyon noong nagpunta sa banyo si Park Ha, kaya sinadya niyang ibaba ang tawag. Dahil dito, dahil walang pera, syempre hindi siya hinayaan ng may-ari na magpatuloy sa negosyo at iniutos na linisin ang tindahan bukas. Kahit anong pagmamakaawa niya ay walang saysay, ang lahat ng nagbalak na bumati kay Park Ha ay nakaramdam din ng matinding panghihinayang. Sa oras na ito, ang mga strawberry na pinitas noong nakaraang araw ay kadarating lang. Sa pagtingin sa punong-punong sasakyan ng strawberry sa harap, alam ng lahat kung gaano kalungkot si Park Ha. Noong gabing iyon, hinanap niya ang kanyang madrasta para manghiram ng pera. Ngunit sinabi nito na wala siyang ganoong kalaking pera. Sakto namang lumapit si Sena. Pagkatapos, silang dalawa ay pumunta sa isang cave. Sinabi ni Sena na maaari niyang pahiramin ng pera si Park Ha sa kondisyon na matapos maayos ang lahat, dapat siyang bumalik sa Amerika. Nag-alangan si Park Ha nang bigo siyang lumabas ng cave. Ang labas ay malakas na ang ulan. Bigla niyang naalaala ang mga strawberry na nasa labas pa, kaya napilitang tumakbo sa ulan papuntang tindahan para takpan ang mga ito ng lona. Bigla, naalala niya na ang prinsipe ay naghihintay pa rin sa kanya. Sa sandaling ito, ang prinsipe ay nakatayo sa labas na nanginginig sa ginaw. Sa sobrang inis ay nangangatog ang kanyang katawan. Maya-maya, dumating si Park Ha na may dalang payong. Nang makita ang eksena sa harap, nakaramdam siya ng kaunting pagsisisi. Nakita rin siya ng prinsipe. Lumapit si Park Ha at humingi ng paumanhin sa kanya. Pinagalitan siya ng prinsipe. Saan ka ba nagpunta? Bakit ngayon ka lang dumating? Sinabi lang ni Park Ha na may agarang trabaho ngayong araw. Hindi niya ikinuwento ang tungkol sa kanyang nabigong negosyo. Ngunit hindi ito alam ng prinsipe. Patuloy pa rin siya sa pagreklamo. Napakawalang hiya mo. Nang marinig ito, malungkot na tumalikod at umalis si Park Ha. Tahimik na sumunod ang prinsipe sa likuran, galit na galit. Hindi na iginawa ni Park Ha ng almusal ang mga ito at diretsyo ng lumabas.
Hindi marunong magluto, wala ring pera, ang grupo ay nagtiis na lang sa gutom. Iyon pala maagang lumabas si Park Ha para makipagkita sa mga kaibigang galing sa Amerika. Ikakasal ang kaibigan niya at dito magbabakasyon para sa honeymoon. Sabi pa nila na gusto nilang magbukas ng restaurant sa Amerika at umaasang makakasama si Park Ha. Sinabihan siya na pag-isipang mabuti ito. Sa daan pa uwi, naalaala ni Park Ha ang sinabi ni Sena. Dahil dito ay pansamantala siyang hindi makapili kung ano ang gagawin. Samantala, pumunta ang kapitbahay sa rooftop room. Iyon pala ngayong araw ang tatlong tauhan ay magtatrabaho sa labas. Dahil nakita ang kawawang kalagayan ni Park Ha kahapon, gusto nila itong tulungan. Ngunit ayaw nilang malaman ng prinsipe ang bagay na ito. Matapos itulak ang prinsipe pabalik sa silid, ang tatlo ay umalis na para magtrabaho. Si Song Manbo ay nakahanap ng trabaho bilang tagapamahala ng paradahan. Maayos siyang nagbibigay ng mga senyas, mukha namang eksperto. Ngunit ang kinalabasan ay isang malaking kaguluhan. Si Guyong Sul naman ay naging serbidor sa isang cave. Nang may isang babaeng gustong magbayad gamit ang card, hindi niya alam ang gagawin. Dahil tanging pagbabayad ng barya lang ang itinuro sa kanila ni Park Ha. Habang si Du Chai-san na pinakamahina ay pinili ang pinakamahirap na trabaho, ang maghugas ng kotse. Umakyat pa nga siya sa bubong ng kotse ng tao. At upang purihin siya ng amo, nilinis din niya pati ang loob ng sasakyan. Ganoon nga, bumalik sila sa bahay ng walang kinita kahit isang sentimo. Nalaman na rin ng prinsipe na nagtatrabaho sila para kumita dahil nabigo ang negosyo ni Park Ha. Naalala niya ang mga salitang sinabi niya kagabi. Hindi nagtagal, muling dumating ang kapitbahay para hanapin sila. Nagpasya silang ibenta ang lahat ng strawberry ni Park Ha. Ang unang hakbang sa pagbebenta ay ang umakit ng mga mamimili. Kaya naman, tinuruan sila ng batang kapitbahay na si Becky na sumayaw para makaakit ng mga tao. Nang makita ito ng prinsipe, mayabang siyang tumalikod. Ngunit sa susunod na sandali, pagkatapos nito, naghanda na silang umalis para magbenta ng strawberry. Bago umalis, hindi nila kinalimutang lumuhod at magbigay galang sa prinsipe. Nang makita ng kapitbahay na wala siyang ginagawa, nagpakita ito ng paghamak, tunay na walang silbi. Maya-maya lang, naitayo na ang tindahan ng strawberry. Ang batang kapitbahay ay may pananagutan sa pag-aalo. Ang tatlo naman ay sumasayaw para makaakit ng mga tao. Sa sandaling ito, may lumabas na nakasuot ng costume ng panda. Inakala nilang si Becky iyon. Sa tulong ng panda, ang tindahan ay mabilis na nakahatak ng maraming mamimili. Dumating din si Park Ha, nakitang buong puso siyang tinutulungan ng mga kaibigan. Sobra siyang naantig, ngunit dahil sa sobrang pagtatrabaho ng panda, bigla itong nahimatay. Matapos dalhin ang panda sa klinika, tatanggalin na sana ng gwardiya ang ulo nito nang pigilan siya ni Guyong Sul. Naguguluhan ang gwardiya sa kanya, sinabi niyang hindi dapat basta-basta naghubad ng damit ng babae. Tumakbo rin si Park Ha sa klinika, sinabi ni Guyong Sul sa kanya na ang batang si Becky ay nasa loob. Iyan pala, ang nasa loob ay ang prinsipe. Sa sandaling ito, narinig niya ang boses ni Park Ha. Upang hindi makilala, mabilis niyang isinuot ang ulo ng panda at nagkunwari pang mahinhin na parang dalaga. Pagdating ni Park Ha, tatanggalin sana ang ulo para painumin siya, ngunit tumanggi ang prinsipe. Wala nang magawa, hinayaan na lang siya ni Park Ha. Hinawakan nito ang kanyang kamay, ngunit nandidiring itinalikod ito ng prinsipe. Nagsimulang magkwento si Park Ha ng maraming bagay simula nang sila ay magtagpo, at sinabi rin ang tungkol sa kanyang nalalapit na pagbalik sa Amerika. Nang marinig na aalis na si Park Ha sa rooftop room, ang prinsipe ay lubos na nagalit. Ibinilin pa ni Park Ha sa kanya na huwag munang sabihin ang bagay na ito sa tatlo. Nang marinig ito, ang prinsipe ay galit na galit at dismayado, sabay talikod at umalis. Kasabay nito, sina Sena at Taimo ay naghahanda para sa isang kaganapan ng mga produktong pangkasal. Sa pagkakataong ito, ang pangunahing modelo ay si Sena. Noong gabing iyon, para magpasalamat sa tulong ng lahat, nagdaos si Park Ha ng party sa balkon. Tanging ang prinsipe lang ang nagpakita ng hindi magandang loob. Pagkatapos, sinundan niya ang batang si Becky sa sala at hindi sinasadyang nakita si Sena na nakasuot ng gown sa G. Agad siyang nawala ng hinahon sa pag-aakalang ang kanyang prinsesa ay ikakasal na sa ibang tao. Ito ay bagay na hindi maaaring mangyari. Kaya, base sa tirahang ibinigay ni Becky, hinanap niya ang lugar ng kaganapan. Sa oras na ito, sina Taimo at Sena ay nagdiriwang para sa tagumpay ng araw na ito. Pagkatapos, naghanda si Sena na magpalit ng damit. Bigla, nakarinig si Taimo ng isang malakas na tili. Tumakbo siya para tingnan at nakitang ang prinsipe ay nakikipagtalo sa kanyang kasintahan. Sinong lalaki ang makakatiis sa ganitong bagay? Hinawakan niya ng mahigpit ang prinsipe at sinuntok ng minsan dahilan para mahulog ito sa tubig. Nakita ni Taimo at Sena ang eksenang iyon. Silang dalawa ay lubos na natakot. Sa sandaling ito, habang unti-unting lumulubog sa ilalim ng dagat, ang malay ng prinsipe ay nagiging malabo. Sino ako? Nasaan ito? Sa kanyang kawalan ng malay, napagtanto niya na siya marahil ang reinkarnasyon ng namatay na si Taeyong, at si Sena ang reinkarnasyon ng prinsesa. Ang kanyang paglalakbay sa panahong ito ay upang palitan si Taeyong. Hindi nagtagal, nawala na siya ng malay. Mabilis na nagsagawa ng paghahanap at pagsagip ang mga pulis sa dagat. Sa sandaling ito, sa sobrang takot ni Taemo, ay nanginginig ang kanyang mga kamay at paa. Matapos ang mahigit 2 oras na paghahanap, dinala ang prinsipe sa ospital. Sa gitna ng operasyon, ang tibok ng kanyang puso ay unti-unting humina. Halos mamatay sa pag-aalala ang lola. Sa huli, ipinahayag ng doktor na
hindi na siya maisasalba. Paumanhin sa pagpanaw. Nang marinig ito, ang lahat ng tao ay natigilan. Inalis na ng doktor ang defibrillator at tinakpan ng puting tela ang kanyang katawan. Ngunit sa sandaling ito, ang electrocardiogram ay biglang nagkaroon ng reaksyon. Ang kanyang mga daliri ay gumalaw din, ibinuhos ng mga doktor ang lahat ng kakayahan sa paggamot. Iniutos din ng lola na ihanda ang pinakamahal na silid sa ospital. Nang maghahanda na si Taimu para sa mga papeles, hiningi ng nurse ang impormasyon ng pasyente at numero ng telepono ng tagapangalaga. Ngunit sinabi ni Taimu na hindi sila ang mga tagapangalaga. Matapos ilipat ang pasyente sa bagong silid, habang nililinis ang kanyang mga damit, nakita ng nurse ang isang papel na may nakasulat na numero at tirahan ni Park Ha at inakalang ito nga ang tagapangalaga at tirahan niya. Mabilis na nalaman ni Park Ha ang kalagayan ng prinsipe. Labis siyang nag-alala. Pagdating sa ospital, hindi sinasadyang nakatagpo niya ang donya sa elevator at naikwento nito ang sitwasyon. Sama-samang pumunta ang grupo sa silid para bisitahin ang prinsipe. Nang hawiin ng donya ang kurtina, nakita nilang ligtas na nakaupo ang prinsipe ngayon. Inaayos ng mga gwapong lalaki ang kanilang mga buhok. Sinabi ni Park Ha na dapat na silang magpagupit. Nang marinig ito, agad silang nagalit ng husto. Sa oras na ito, nalaman ni Park Ha kung gaano kahalaga sa kanila ang buhok. Agad siyang nanahimik na lang. Samantala, bumalik na ang prinsipe sa bahay ng mga mayayaman. Nang makita ng lola ang pagbabalik ng kanyang yumaong apo, siya ay lubos na natuwa. Nang pumasok ang prinsipe sa silid ni Taeyong at nakita ang mga larawan sa dingding, naisip niya, Taeyong, ikaw nga ay ang aking reinkarnasyon. Ngunit bakit naglaho ang iyong katawan habang ako na nasa Joseon ay napunta sa lugar na ito? Nararamdaman ng prinsipe na tiyak na ang kaluluwa ni Taeyong ang nagpatawag sa kanya rito. At ang dahilan kung bakit niya inamin na siya si Taeyong ay upang imbestigahan ang tunay na sanhi ng pagkamatay nito. Kinabukasan, nakiusap siya sa lola na bilhin ang rooftop room. Ngunit nagbigay ito ng isang kondisyon, dapat siyang magpagupit ng maikli. Pagkasabi nito, tumalikod at umalis ang lola, naiwan ang prinsipe sa isang mahirap na sitwasyon. Sa ibang lugar, minamadali na ng may-ari ng bahay si Park Ha na agad nang umalis. Nangako si Park Ha na bukas ay lilipat na siya. Sa sandaling ito, dumating din ang prinsipe sa rooftop room. Galit pa rin si Park Ha sa nangyari kahapon, kaya tumalikod siya at umalis. Mahal na hari, hindi ito mabuti, aalis na si Binibining Park Ha rito. Mapupunta na kami sa kalsada. Hindi sila pinansin ng prinsipe at diretso siyang pumasok sa loob. Ibinahagi rin ni Park Ha sa kanila ang mga damit na itinago niya noon, pati na ang espada ni Uyong Sul, at pinaalalahanan siya na mapanganib sa labas, kaya huwag itong dalhin. Pinapaalis muna ng prinsipe ang tatlo. Matapos silang umalis, humingi ng paumanhin ang prinsipe sa nangyari kagabi, ngunit walang balak magpatawad si Park Ha. Sa oras na ito, tinanong siya ni Park Ha kung siya ba talaga si Taeyong. Nag-atubili siya ng sandali at sinabing, ngunit hindi mahalaga kay Park Ha ang kanyang pagkatao dahil bukas ay pupunta na siya sa Amerika. Upang mapanatili ang rooftop room, kailangan niyang sundin ang hiling ng lola. Niyakap ni na Song Manbo at Du Chai-san ang mga binti ng prinsipe. Nagmamakaawa silang mag-isip siyang muli, mas mabuti pang magpakamatay na lang silang lahat kaysa mabuhay ng may kahihiyan dahil sa pinutol na buhok. Pagkasabi nito, tumakbo ang isa para kuhanin ang espada. Mabilis na pinigilan ng iba dahil ayaw pa nilang mamatay ng ganoon kaaga. Nakita ng kapitbahay ang eksenang ito, iniisip na ang mga taong ito ay tiyak na nabaliw na. Hindi nagtagal, bumalik ang prinsipe sa bahay. Hindi naniniwala si Taemu na siya si Taeyong, kaya hiniling niya sa lola na magsagawa ng pagsusuri ng Sa huli, sa ilalim ng panghihikayat ng pamilya, umayag din ang lola. Sa oras na ito, isang doktor na may dalang cotton swab ang lumapit sa harap ng prinsipe. Hindi pa niya kailanman nakita ang ganitong eksena, kaya malakas niyang tinanong kung ano ang gagawin nito. Umisi si Taemu, pagkatapos ay sapilitan siyang itinulak para kumuha ng sample. Habang nagkakaroon ng kaguluhan, isang telepono mula sa bulsa ng prinsipe ang nahulog. Pinulot ng tita ang telepono at nagulat na sumigaw, "Diyos ko, ate, ito ang litrato ninyo ni Taeyong na magkasama." Nang makita ng lola ang litrato, labis siyang nabigla na hindi makapagsalita. Agad niyang sinabihan si Taemu na subukang tawagan ang numero ni Taeyong kung ito nga ba iyon. Kinabahan din si Taemu sa sandaling ito. Nang pinindot niya ang numero, ang lahat ay napahinto sa paghina. Hindi makapaniwala si Taemu sa kanyang mga mata habang nakatingin sa prinsipe. Malinaw na siya mismo ang nagtapo ng telepono ni Taeyong sa ilalim ng dagat. Paano ito posibleng lumitaw dito? Ngayon ay hindi na kailangan pang magna. Bigla, iminungkahi ng tita, tingnan lang ang mga kontak at larawan sa telepono ni Taeyong ay malalaman na kung ano ang ginawa niya sa nakalipas na 2 taon. Pagkasabi nito, lubos na nagpanik si Taemu dahil sa loob ng telepono ay may bidyong kinunan nila ni Taeyong noon. Kapag natuklasan ang bidyo, magpapatunay ito na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Taeyong. Ibinigay ng lola ang telepono kay Sena, ngunit ang telepono ay kailangan ng password bago ito mabuksan. Dahil dito ay nakahinga ng maluwag si Taemu, habang ang prinsipe ay hindi rin alam ang password. Gustong-gusto ng lola na malaman kung ano ang pinagdaanan ni Taeyong sa loob ng 2 taon, kaya pinasama niya sina Taemu at Taeyong sa center para buksan ang lock. Sa sandaling ito, lubos na natakot si Taemu habang naghahanap ng gamit ang prinsipe. Hindi niya sinasadyang naibagsak ang telepono sa upuan ng kotse. Sinulyapan ni Taemu ang telepono at muling tumingin sa prinsipe. Malinaw na wala itong kamalay-malay. Pagbaba ng sasakyan, sinabi ni Taemu, "Maghintay ka rito, babalik ako agad pagkatapos iparada ang kotse." Sa ganoong paraan, matagumpay niyang nakuha ang telepono at isinilid sa kanyang bulsa. Pagpasok nila sa center, doon lang napansin ng prinsipe na nawawala ang telepono. Nagkunwari pa si Taemu na nag-aalalang nagtatanong,
Kasabay nito, ang ina ni Sena ay pumunta sa kanyang apartment. Gustong tulungan niya ng kaunti si Park Ha, ngunit direktang tumanggi si Sena. Sakto namang tumawag si Tae-mu, sinabing papunta na siya sa bahay nito. Agad na nagpanik si Sena dahil nagsinungaling siya kay Tae-mu na ang kanyang ina ay isang propesor sa kolehiyo, kaya hindi maaaring makita ng kanyang kasintahan ang kanyang ina. Dahil sa pagmamadali, nakalimutan pa ng ina ang kanyang bag maya-maya, dumating si Tae-mu. Nang makitang walang tao sa bahay, inilabas niya ang telepono. Habang tumatagal ay lalo siyang nagagalit, kumuha siya ng isang bato at ipinalo sa telepono. Sa sandaling ito, bumalik si Sena matapos ihatid ang ina sa ibaba. Mabilis niyang pinulot ang telepono dahil sa takot na matuklasan ni Sena. Napansin din ni Sena na naiwan ng ina ang bag. Nakitang paminsan-minsang sumusulyap si Tae-mu sa bag. Nag-alala siyang babalik ang ina para kunin ito. Si Tae-mu naman ay takot na mapansin niya ang telepono sa loob ng bag kaya niyaya siyang kumain sa labas. Agad pumayag si Tae-mu. Paglabas ni Sena sa garahe, nakita niyang bumalik ang ina. Nagsinungaling siyang may naiwan at bumaba ng kotse para bumalik. Takot din si Tae-mu na baka mahanap niya ang telepono. Samantala, pumasok ang ina sa silid para kunin ang bag. Balak ibigay ang perang ito kay Tito Ha. Sa mismong sandali ng paglabas sa elevator, nakaharap niya si Tae-mu, ngunit hindi nito napansin ang bag na nasa kanyang kamay. Noong araw na iyon, pumunta sila sa bahay ng mayaman para kumain ng steak. Pero paano nila malalaman ang tamang paggamit ng modernong kutsara at tinidor? Nakita ng tiyahin na nakaupo lang sila, kaya tinanong ang prinsipe, mga mambabatas ba ang iyong mga kaibigan? Ang haba ng buhok ng lahat, tumango ang prinsipe bilang hudyat. Nagtanong ulit siya kung gaano nakatagal ang kanilang buhok. Mula noong isilang hanggang ngayon po, narinig ito ng lola at sinulyapan ang prinsipe. Ang ibig sabihin ay tignan mo kung anong klaseng kaibigan ang sinasamahan mo. Nagtanong ang lola kung hindi ba nila gusto ang steak. Tumingin ang grupo sa prinsipe at nagsabing gusto nila pero hindi pa rin alam ng lahat kung paano ito kakainin. Nahiya rin ang prinsipe. Sa sandaling ito, sinabi ni Du Chai-san sa lola na napakahusay gumamit ng kutsilyo ni Gudong-su. Nang payagan, gumapang si Gudong-su sa ilalim ng lamesa, saka naglabas ng mahabang espada na ikinagulat ng mga ginang. Pagkatapos, sinabihan niya si Du Chai-san na itaas ang plato. Nakita ang isang magandang kasanayan sa espada na muling lumitaw. Mukhang mahusay nga, kaya muling natigilan ang tiyahin at lola. Pagkakain, pumasok sila sa silid at nakitang ang tao sa larawan ay kamukhang-kamukha nga ng prinsipe. Ang tagpong ito ay ikinagulat nila ng husto. Sinabi ng prinsipe na may nais siyang ibalita. Nagmamadali silang pumasok at nakinig ng mabuti. Mula ngayon, hindi na ako ang prinsipe, kundi si Taeyong. Sinabi pa niya na hindi magtatagal, makikita na rin nila ang prinsesa, kaya naman ang tatlong tao ay lubos na namangha. Nang gabing iyon, nagsuot muli ang grupo ng lumang damit dahil gayon ang anibersaryo ng kamatayan ng ina ni Song Manbo. Naghanda silang mag-alay. Pumasok si Du Chai-san sa ref para maghanap ng sangkap pang alay. Biglang nakakita ng bote ng ketchup. Natuwa siya at nagsimulang kumain ng mabilis. Sa oras na ito, nagising ang lola sa hating gabi para uminom. Nagkataong nakitang bukas ang pinto ng ref, kaya lumapit para isara. Pero saktong nakita ang nasa harap niya, nahimatay siya sa takot. Muntik na siyang mamatay sa edad na 60. Sa ibang kwarto, narinig ng tiyahin ang ingay sa labas. Nakitang pumasok si Gudong-su sa silid. Akala ng tiyahin ay sundalo ng kamatayan ang kukuha sa kanya. Sumigaw siyang huwag siyang isama. Ganoon na nga, nahimatay din siya sa takot. Matapos ihanda ang alay, nagsimula na silang magdasal. Nakita ang katulong na palihim na lumapit sa dambana. Dahil doon, ang buong grupo ay nahimatay din sa takot. 5 tao sa bahay ang nawalan ng malay sa isang gabi, at lahat ay dahil sa takot. Sa oras ding iyon, nasa rooftop ang prinsipe para magpaalam kay Park Ha, dahil aalis na siya bukas papuntang Amerika. Nag-usap ng sandali, pareho silang nakatulog. Nang magising si Park Ha, nag-iisa na lang siya, may manipis na kumot na nakabalot sa kanya. Kinabukasan, naghanda ang prinsipe para isama sila para hanapin ang prinsesa. Sinabihan silang maupo sa likurang upuan. Nang paanda rin na ang kotse, tumingin ang driver sa salamin sa loob. Hindi nakita ang tatlo, kaya bumaba ng kotse para suriin. Nang buksan nila ang likuran ng kotse, hindi napigilan ng driver ang tumawa. Maya-maya, nakarating na ang grupo sa gusali ng kumpanya. Sakto sa pinto, nakita nila si Sena. Sinabi ng prinsipe sa kanila, ang babaeng iyon ang prinsesa. Si Du Chai-san ang unang nagboluntaryong tignan ang sitwasyon. Pero hindi nagtagal, binuhat siya ng mga gwardya palabas. Sabi pa ng mga babaeng may mahabang buhok lang ang pwedeng pumasok. Ang kalahok bilang dalawa ay si Song Manbo. Matapos ang ilang kalokohan, nakita ng gwardya na isa pa rin siyang lalaking may mahabang buhok. Muling nabigo sa pagbabalik, ang kalahok bilang tatlo ay si Guyong Sul, na dating isang eksperto sa loob ng palasyo. Matagumpay niyang nalampasan ang unang harang. Ang ikalawang harang ay ang umiikot na pinto sa harap. Nag-aalinlangan siyang pumasok, tapos maya-maya lang ay lumabas din. At ganoon na nga, nabigo ang ikalawang harang. Pinagalitan sila ng prinsipe, kahit isang pinto lang ay hindi makapasok, ano pa ang magagawa natin? Sa sandaling ito, sinabi ng prinsipe ang huling plano. Pagkatapos, pumunta muli sila sa rooftop. Nakiusap kay Park Ha na kuhanin sila ng huling litrato bilang alaala dahil mamaya ay magpapagupit na sila ng buhok. Nais nilang itala ang hitsura ng kanilang mahabang buhok. Inakala naman ni Park Ha na hindi sila
payag na mawalay sa kanya, kaya kumuha ng litrato bilang alaala. Tinuruan sila ni Park Ha na pumorma at magpakita ng emosyon, pero ganito ang ginawa nila. Matapos ang 10 minutong pagsasanay, sa wakas ay naging maayos din ang forma. Nakita ni Park Ha na nasa gitna ang prinsipe at wala ng pwesto para sa kanya, kaya pinausog niya ito sa tabi. Nakita ng prinsipe na nais din itong sumali, kaya inis na lumipat. Sa mismong sandali ng pagpindot ng kamera, mabilis na tumakbo si Park Ha sa harap ng upuan. Pagkatapos kumuha ng litrato, pumunta ang grupo sa barbero. Ito ang unang beses na magpapagupit sila mula ng isilang. Noong unang panahon, ang katawan at buhok ay bigay ng mga magulang. Tumayo si Du Chai-san para tumakas, pero hinarangan siya ni Guyong Sul. Pinayuhan din ni Song Manbo ang prinsipe na huwag na lang kunin ang rooftop, pero sabi ng prinsipe, gupitan muna ako. Isang gupit pababa, ang prinsipe ay lumuha sa panghihinayang, isa pang gupit. Si Song Manbo ay nanalangin sa langit, isa pa ulit, si Du Chai-san ay dilat na nahimatay. Ganoon na nga, tinupad ng lola ang pangakong bilhin ang rooftop at pinaganda pa ito ng husto. Habang kinukumpuni, ang sasakyang pangcamping na ito ang pansamantala nilang tirahan. Inilabas ng prinsipe ang credit card na walang limitasyon. Sinabihan si Park Ha na samahan silang bumili ng damit dahil bukas ay pupunta sila sa kumpanya ng lola para magtrabaho. Mukha silang napakakisig, bumili rin sila ng mga bagong telepono. Tignan mo ang itsura nilang tila ngayon lang nakakita ng mundo. Matapos ang pagbabago, naka-Amerikana, nakasalaming itim, at sapatos na balat na makintab, sila ang pinakaastig na mga lalaki sa mall. Maging si Park Ha ay nagpakita ng aura ng isang supermodel. Pagkatapos, dinala sila ni Park Ha sa kapihan, tinuruan sila kung paano mag-order ng inumin. Pagsapit ng gabi, bumalik sila sa sasakyang pang-camping, 5 silang sabay-sabay na kumain ng inihaw na karne, uminom ng beer. Pagkakain, tinuruan sila ni Park Ha ng iba't ibang boses, pero hindi sila gaanong interesado. Sa oras ding iyon, isang ginang ang pumunta sa nanay-nanaya ni Park Ha. Nagalit ang nanay-nanaya nang makita siya dahil ang ginang na ito ay ang tunay na ina ni Park Ha. Kinabukasan ng maaga, minaneho ni Park Ha ang sasakyang pang-camping para ihatid sila sa harap ng gusali ng kumpanya. Matapos magpaalam ng isa-isa kay Park Ha, pumasok na sila sa loob. Pero sa susunod na sandali, nagsimula na silang humabol sa mga magagandang babae para humingi ng numero ng telepono at isave sa kanilang gamit. Si Guyong Sul ay pinuntahan pa ang gwardyang humarang sa kanya noong nakaraang araw. Ang tagpong ito ay nakita ng mag-amang Taeyong. Pakiramdam nila ang grupong ito ay hindi rin normal gaya ni Taeyong. Ang manager na si Pyo ay may hawak na karatula at naghihintay sa 4 na tao. Nang makita ang prinsipe na papalapit sa kanya, agad siyang nagpakilala ng maayos at inanyayahan ang prinsipe sa opisina ng tagapangulo. Ang 3 namang iba pa ay hinarang ng balak sumunod. Pagkatapos, dinala niya sila para kumuha ng pagsusulit upang tignan ang antas ng kanilang Ingles at pangunahing kaalaman, pero hindi man lang nila alam gumamit ng panulat, lalo na ang kumuha ng pagsusulit sa Ingles. Samantala, ipinakilala ng lola ang ehekutibong si Pyo sa prinsipe, na nagsabing siya ang tutulong sa kanya sa hinaharap. Sa sandaling ito, pumasok si Sena at sinabing ang 3 ay nakakuha ng gradong 0. Sinabi ng prinsipe na sila ay mga pinakamahusay na talento na hindi kayang sukatin sa pamamagitan ng mga ordinaryong pagsusulit na ito. Inayos din ng lola na samahan ni Sena ang prinsipe para alamin ang sitwasyon ng kumpanya. Sa oras ding iyon, dinala ng ehekutibong si Pyo ang 3 sa harap ng isang kainan. Sinabihan silang mag-order muna habang lumabas siya para sumagot ng telepono. Agad nagpulong ang 3, iniisip na ito ay isang pagsubok, kaya nag-order sila ng kaunting beer. Nang pumasok ang ehekutibong si Pyo, nakita niyang nag-order sila ng alak. Ganoon na nga, sabay-sabay silang nagtaas ng baso, pero hindi uminom ang ehekutibong si Pyo. Ininom naman ng 3 ang lahat sa isang lagukan. Pagkatapos, dinala niya sila sa karaoke. Ipinakita ni Guyong Sul ang pagbali ng kahoy gamit ang katawan, pagpigil ng bakal gamit ang lalamunan at ipinamalas ang kanyang pambihirang lakas. Susunod ay ang panggagaya sa mga sikat. Ang magulong pagtatanghal ng grupo ay nagtulak sa ehekutibo na sumigaw at ipatigil ang musika. Sinabi pa niya na ang itsura nilang ito ay tila mga tusong empleyado ng opisina mula 20 taon na ang nakakaraan. Sa isang kapihan, ang mag-amang Taemo ay kasama si Tagapangulo Jiang, ang tunay na ina ni Park Ha, para pag-usapan ang planong kunin ang kumpanya ng lola. Pumayag naman siya para makuha ang loob ng mga nakakataas at kasamahan. Yumukod sila ng mababa para bumati at ipakilala ang sarili ng maisigasi. At masasabing ang paraang ito ay talagang epektibo. Pagkatapos ng trabaho, inanyayahan ng ehekutibo ang 4 na kumain at ibinalita na bukas ay formal na silang magsisimula. Sa sandaling ito, tumakbo si Manager Pyo. Nang makitang tila tensyonado ang paligid, iminungkahi niyang maglaro, 3 minutong walang antas o ranggo. Naramdaman ng lahat na ang larong ito ay masaya. Sa oras na ito, sinabihan ng prinsipe si Guyong Sul na magsabi rin ng isang pangungusap. Sinabi ni Guyong Sul na hindi niya kaya, sa kalumayo, mabilis siyang hinila ni Song Manbo, hindi dapat tratuhin ang prinsipe ng ganoon. Pero sa susunod na sandali, kahit laro lang ito, naging dahilan ito para labis na magalit ang prinsipe. Maya-maya, natapos na ang oras, sa sandaling ito, lumapit si Guyong Sul matapos uminom ng kaunting alak. Mabilis siyang pinaalalahanan ng 2, tapos na ang oras ng laro. Nagalit ang prinsipe, kaya ang 3 ay takot na lumuhod sa lupa. Sa oras ding iyon, dinala ng nanay-nanayan si Park Ha sa isang kainan na madalas puntahan ng kanyang ama noong nabubuhay pa. Bigla, nakita nila ang tunay na ina ni Park Ha. Mabilis na hinila ng nanay-nanayan si Park Ha paalis. Bago umalis, nakita rin ni Park Ha ang kanyang ina. Pero dahil hindi pa sila nagkita mula pagkabata, kaya hindi nila nakilala ang isa't isa. Nagmamadali
Madaling tumakbo palabas ang nanay na Nayan at aksidenteng nabangga si Taemu na papunta para hanapin si Tagapangulo Jiang. Nakita ito ni na Park Ha at Taemu, kaya mabilis silang lumapit para tignan ang sitwasyon. Sa sandaling ito, dumating din si Sena, nakitang ang nabangga ay ang sarili niyang tunay na ina. Akma siyang lalapit pero biglang huminto. Kapag lumapit siya, mabubunyag ang pagkatao niya bilang anak ng isang tindera ng isda, kaya naman, malupit siyang nagpanggap na walang nakita. Mabilis na pumunta ang grupo sa ospital. Agad dinala ang nanay na Nayan sa silid para sa emerhensya. Sa kabutihang palad ay nyanig lang ang utak, walang dapat ipagalala, humingi rin ng paumanhin si Taemu sa ginawa kanina. Agad nahanap ni Park Ha si Sena, pinagalitan siya dahil nakitang natumba ang tunay na ina sa harap niya pero nagpanggap na wala lang. Kasabay nito ay ikinuwento ang nangyari noon na iniwan siya nito sa truck. Sinabi ni Park Ha na hindi niya mapapatawad si Sena. Sa sandaling ito, may nalaglag na pulseras, tumingin si Park Ha sa ibaba at naalaalang ito ang pulseras na binili ng prinsipe. Naintindihan din niya na ang taong gusto ng prinsipe ay si Sena, kaya malungkot siyang umalis. Paglabas niya, nagkataong nakita niya ang prinsipe. Inakala nito na sinundo niya siya mula sa trabaho. Ngunit nang itingala ang ulo, nakita niya ang mukhang basa sa luha ni Park Ha. Ayaw magpaliwanag ng anuman ni Park Ha, kaya umalis siya ng walang kibo. Bigla, nakita niya si Sena na lumalabas din sa direksyong iyon at tila naintindihan na ang nangyayari. Agad niyang hinabol ng mabilis si Park Ha. Hinawakan siya at nagtanong, ano ang nangyari sa iyo? Bakit mo ako tinatrato ng ganito? Ngunit ayaw magsalita ng marami ni Park Ha, kaya sumakay siya sa kotse at umalis. Habang tinitignan si Park Ha na papalayo, may kakaibang pakiramdam na lumitaw sa loob niya. Pagkatapos, pumunta si Park Ha sa ospital para bisitahin ang nanay na Nayan. Sa oras na ito, lumapit si Tagapangulo Jiang. Sadyang pinalabas ng nanay na Nayan si Park Ha, saka sinabi sa kanya na hindi niya anak si Park Ha. Sa susunod ay huwag na siyang hanapin pa. Narinig ito ni Tagapangulo Jiang, kaya humingi ng tawad sa pag-abala sa kanya sa paghahanap ng anak. Sinabi niyang tutupad pa rin siya sa pangako noong 29 na taon na ang nakararaan na hindi nahahanapin ang anak hanggang sa mamatay. 4 na taon na ang nakararaan, nagka-cancer siya at naoperahan, ngayon ay kailangan uling operahan. Nais lang niyang makita kung ano na ang hitsura ni Sena ngayong nasa hustong gulang na. Nagulat ang nanay na Nayan nang marinig ito, pero hindi na nagsalita pa ng anuman. Ang tatlong lalaki mula sa sinaunang panahon ay tumitingin sa mga larawan ng magagandang babae. Biglang binuksan ng prinsipe ang pinto at pumasok, kaya agad silang tumayo ng maayos. Sa sandaling ito, napansin ni Song Manbo ang nasa kamay ng prinsipe. Tinatawag itong menta ni Park Ha. Nakita ko ito sa malapit na kainan, kaya sadyang binili ko ito, sabi pa ni Du Chai-san. Katulad ng pangalan ni Park Ha. Pagkatapos, kumuha ang prinsipe ng isa at isinubo, binigyan din ang tatlo ng tig-iisa. Nguyain niyo at lulunukin para sa akin. Nag-alinlangan ang tatlo na isubo ang candy, saka nagsimulang manguyang mabuti. Tila naging mas presko ang pakiramdam, may anghang na katulad ng ugali ni Park Ha. Pero nang tumingin ang prinsipe kay Guyong Sul, napansin niyang hindi ito nanguya, kaya inutusang nguyain ito. Masayang kumain ang buong grupo, tila ipinapahayag ang kanilang sama ng loob kay Park Ha. Pagkatapos, binigyan niya muli sila ng tig-iisang candy, pero nang makita ang itsura ni Guyong Sul, mukhang sobrang hirap na talaga siya. Nang gabing iyon, pagbalik sa sasakyang pang-camping, unang beses nilang gumamit ng makinang pangmasahe. Ang kanilang katawan ay nanginginig ng hindi kontrolado. Sa oras na ito, bumalik si Park Ha na may masamang loob. Agad silang nagtanong, at ang buong grupo ay walang tigil sa pagreklamo tungkol sa makinang pangmasahe. Si Park Ha na inis na ay lalong nagalit. Sa bugso ng galit, pinalayas niya ang buong grupo sa labas. Muling ibinuhos ng grupo ang galit kay Park Ha. Sinabi pa na noong unang panahon, karapat-dapat lang siyang umupo sa lupa para makipag-usap sa kanila, tiyak na amoy unan at lupa lang. Narinig ito ng prinsipe, lubos siyang nasiyahan, bigla, napansin nila na si Guyong Sul ay hindi man lang nagrereklamo. Inakala ni Du Chai-san na kahinahinala siya, sa kumpanya ay ayaw nguyain ang menta, gusto mo ba si Binibining Park Ha? Nang makita ito, mabilis na itinanggi ni Guyong Sul, pinilit siya ng prinsipe na ilabas ang galit, ang lingkod nyo ay ayaw lang ipakita ito. Sa loob ng puso ko, si Park Ha ay pinatay ko na ng maraming beses. Bigla, napansin nila si Park Ha, mabilis na tumalikod ang grupo. Sa sandaling ito, nagkukwento pa rin si Guyong Sul ng kanyang sama ng loob. Sabi pa na dapat siyang itapon mula langit hanggang lupa para gumaan ang loob. Pagkatapos magsalita, napansin niyang hindi maayos ang mukha ng iba. Dahan-dahan siyang lumingon at ang resulta ay mahuhulaan. Pinagalitan siya ng husto ni Park Ha. Nang bumalik ang prinsipe sa sasakyan, nakita niya si Park Ha na nag-impact ng damit, inakalang dahil sa nangyari kanina ay lilipat na ito ng tirahan. Sa gitna ng pag-aagawan, isang larawan ang nahulog sa lupa. Pagkatapos, ikinuwento ni Park Ha ang tungkol sa kanyang pamilya dahil iniwan siya ng ina noong bata pa, kaya galit na galit ang kanyang ama sa ina at pinunit ang bahagi ng larawan nito. Sinabi rin ng prinsipe, tunay ngang isang walang pusong ina. Kinabukasan, maghahanda ng lumabas ng ospital ang nanay na Nayan, sadyang pumunta si Taemu para sunduin siya. Nakiusap ang nanay na Nayan sa kanya na ihanap ng trabaho si Park Ha.
Pumayag si Taimo at sinabi sa kanya na pumunta sa kumpanya mamaya. Maghahanda na rin si tagapangulo Jiang na bumalik sa Hong Kong. Sadyang hinatid siya ni Taimo at binigyan din ng isang larawan ng pamilya. Nakiusap na tulungan siyang hanapin ang nawawalang anak na si Isiol. Sinabi niya na ang bata ay nawala ng walang bakas mula noong 9 na taong gulang. Namatay din ang ama 2 taon na ang nakararaan. Sa oras na ito, pumasok si Sena sa opisina. Binigyan si Taimo ng isang folder. Kinuha ito ni Taimo at hindi sinasadyang naipatong kaya natakpan ang kalahati ng larawang may mukha ni Park Ha at ng kanyang ama. Nakita rin ni Sena ang babae sa larawan. Ipinakilala ni Taimo na ito ang malaking kasosyo natin, si tagapangulo Jiang. Hinahanap niya ang kanyang anak. Pagkasabi noon, inalis niya ang folder. Agad natigilan si Sena. Ang mga tao sa larawan ay ang kanyang ama-amahan at si Park Ha. Ito ay nagdulot sa kanya ng pagkapaniguro. Sa oras ding iyon, dumating si Park Ha sa kumpanya dahil nangako si Taimo na hahanapan siya ng trabaho. Nang buksan ni Park Ha ang pinto at pumasok, muling natigilan si Sena. Nang makitang papalapit si Park Ha, mabilis niyang tinakpan ang larawan. Matapos tignan ni Park Ha ang posisyon sa trabaho, sinabihan siya ni Sena na pumasok bukas. Nang maghahanda ng umuwi si Park Ha, pinuntahan siya ni Sena at tinanong kung ano ba talaga ang gusto niyang gawin. Nang marinig ito ni Park Ha, sumagot siya ng may malamig na tingin na sinabing hindi naman niya talaga gustong pumunta rito. Pero dahil alam niyang nagtatrabaho rin dito si Sena, ay lalo niyang ginustong pumunta. Pagkarinig nito, muntik nang mamatay sa galit si Sena. Formal nang nagsimula ang laban ng dalawang magkapatid. Pagbaba sa elevator, nagkataon nilang nakita ang prinsipe na papasok din sa trabaho. Ito ay nagdulot sa prinsipe ng kaunting pagtataka dahil madalas na siyang nakikita sa kumpanya. Agad namang sinabi ni Park Ha na mas magkikita pa sila ng madalas sa hinaharap. Ang babaeng ito, para humanap ng gulo, ay sadyang nag-doorbell sa bahay ng ibang tao. Sinabihan niya ang prinsipe na tumakbo na, pero nanatili itong nakatayo at hindi gumagalaw. Napilitan si Park Ha na bumalik at magtanong kung bakit hindi siya tumatakbo. Sinabi naman ng prinsipe, sasabihin ko sa may-ari ng bahay na ikaw ang nag-doorbell. Sa sandaling ito, may isang matabang babae na lumabas. Hindi na napanatili ng prinsipe ang kanyang kalmado. Hinila si Park Ha at tumakbo palayo. Habang tumatakbo ay tumatawa sila. Pagdating sa isa pang bahay, ang prinsipe na kanina lang ay minamaliit ang gawaing ito, ay siya na ang kusang nag-doorbell sa bahay ng ibang tao. Sa pagkakataong ito, isang malakas na lalaki ang lumabas. Natakot sila na baka hindi sila habulin, kaya paminsan-minsan ay lilingon at hihudyat na lumapit dito. Bigla, ang isang sapatos ni Park Ha ay nalaglag, pero hindi na niya nagawang pulutin at nagpatuloy sa pagtakbo. Ginawa nila ito para lang humanap ng pakiramdam ng pananabik. Pagkatapos, pumunta sila sa isang lumang paaralang elementarya, naghahanap ng bakas ng ina ni Park Ha. At ang lahat ng ito ay nakita ni Sena na sumusunod sa kanila. Tamang-tama na nakita ni Sena, para hindi magkakilala ang mag-inang Park Ha, mabilis siyang tumakbo para humarang. Pero nakita ni tagapangulo Jiang si Sena, dahil alam na isa rin itong anak niya, nakiusap siyang sumakay sa kotse ni Sena pabalik. Nang makitang nakuha ang layunin, masayang pumayag si Sena. Sa loob ng kotse, paminsan-minsang tumitingin si tagapangulo Jiang kay Sena. Sa loob niya ay labis na nagdurusa. Maya-maya, nakarating na ang dalawa sa paliparan. Bago umalis, binigyan pa niya si Sena ng isang singsing. Pero hindi alam ni Sena na ang babaeng nasa harap niya ay ang sarili niyang tunay na ina. Matapos umalis ni tagapangulo Jiang, niyakap ng mahigpit ni Taimo si Sena at nagsabi ng maraming mabulaklak na salita. Naramdaman niya na gustong-gusto ni tagapangulo Jiang si Sena at nais samantalahin ang pagkakataong ito para pakiusapan siyang tulungan siyang agawin ang kumpanya. Sa oras na ito, dumating din ang kanyang ama sa garahe at nakita ang tagpong iyon, agad na nasindak ang dalawa. Pinagalitan ng ama ni Taimo si Sena dahil sa pangangahas na akitin ang kanyang anak para umangat sa buhay. Saka pinauwi agad si Taimo. Pagkatapos, lumapit siya at sinabihan si Sena na putulin na agad ang ugnayan kay Taimo. Pero paanong papayag si Sena? Kinabukasan, ang buong grupo ay sabay-sabay na pumasok sa kumpanya para magtrabaho. Tapos na ang pag-aayos sa silid sa attic. Ngayong araw ay lilipat na sila doon at balak magdaos ng isang malaking handaan sa paglipat ng bahay. Ang buong grupo ay nag-uusap pa kung ano ang kakainin. Sa oras na ito, iminungkahi ni Park Ha kung paano ang adobong alimango. Mabilis na sinabi ni Du Chai-san na hindi maaari dahil ang prinsipe ay may allergy sa alimango. Sinabi rin ng prinsipe na 5 taon na ang nakararaan ay kumain siya ng minsan, muntik na siyang mamatay. At ang pag-uusap na ito ay malinaw na napakinggan ni Taimo. Pagkatapos, pumunta sila sa silid sa attic. Nakitang ang attic ay ibang-iba na kumpara sa dati. Sila ay lubos na natuwa, kumuha pa nga sila ng mga litrato gamit ang telepono. Kasunod nito, ang buong grupo ay pumunta sa supermarket para bumili ng mga sangkap para sa handaan. Nakakita ang lahat ng isang magandang babae sa unahan, kasunod ang 4 na matangkad at gwapong lalaki. Hindi mapigilan ng lahat na humanga, sinabi pa na napakaswerte niya. Maya-maya lang, ang kariton ay puno na ng pinamili. Samantala, sadyang bumili si Taimo ng adobong alimango, balak sumama sa kanilang handaan sa paglipat ng bahay. Habang nagluluto, para subukin kung siya ba talaga si Taeyong, niyaya siya ni Taimo na magtennis. Ngunit hindi masalo ng prinsipe ang bola, kahit kailan, ito ay ganap na nagpatunay na hindi siya si Taeyong. Sinabi ni Taimo na kahit mawala ng malay, ang alaala ng katawan ay hindi makakalimutan. Sinabi pa niya, ang galing niya sa tennis ay hindi kailanman naging kapantay ni Taeyong.
Ito ay nagdulot sa prinsipe ng labis na pagtataka. Nang bumalik ang dalawa, ang isang masaganang handaan sa paglipat ng bahay ay naihanda na. Sa oras na ito, inilabas ni Sena ang isang malaking plato ng alimango. Taeyong, sorpresa, ito ang adobong alimango na paborito mo. Narinig ito ni Park Ha sa kusina, kaya huminto ang kanyang galaw. Lumabas siya sa sala, naalaala ang sinabi ng prinsipe, na 5 taon na ang nakararaan ay kumain ng alimango, muntik nang hindi makahinga. Ito ay nagdulot sa kanya ng kaunting duda tungkol sa pagkatao nito. Minamadali siya ng lahat na kumain. Sinabi pa na ito ang paborito niya. Kumuha pa si Tae mo ng isa para sa kanya. Para hindi mabisto, pinilit niyang kunin ito at isubo sa bibig. Saka pinuring masarap ito. Ito ay nagdulot kay Tae mo ng kaunting pagkabigla. Pagkatapos ng hapunan, nakita ni Park Ha na hindi pa bumabalik ang prinsipe. Kaya lumabas siya para hanapin ito. Tamang-tama, nakita niya itong nasusuka ng husto sa itaas ng hagdan. Alam na may masamang nangyari. Nakita niyang halos hindi na makahinga ang prinsipe. Wala nang ibang paraan, napilitan siyang mag-spray sa kanya. Ang tagpong ito ay hindi sinasadyang nakita ni Sena. Sa huli, dinala siya ni Park Ha sa ospital para turukan ng gamot laban sa alergi. Saka lang bumuti ang pakiramdam ng prinsipe. Sinabi ng prinsipe noong panahon sa Joseon, nang mapagtantong nagkamali ng salita, mabilis niyang iniba ang paksa. Pero alam ni Park Ha na hindi siya si Taeyong. Sino ka ba talaga? Hindi ka talaga si Taeyong. Ngunit hindi sumagot ang prinsipe. Pagkatapos, silang dalawa ay naupo sa silya. Sinabi niya na siya ay mula sa 300 taon na ang nakararaan at nagpanggap siyang Taeyong para hanapin ang isang tao. Nang magtanong si Park Ha kung sino ang taong iyon, hindi ito sinabi ng prinsipe sa kanya. Kinabukasan, pumunta si Park Ha sa aklatan, tiningnan ang mga tala ng kasaysayan tungkol sa panahon ng Joseon at nahanap ang mga dokumento tungkol sa prinsipe. Nalaman niya ang mga kwento tungkol sa kanya sa kasaysayan. Habang nagbabasa, patuloy na pumatak ang kanyang mga luha dahil ang tadhana ng prinsipe ay hindi naging mabuti. Pumunta ang nanay-nanayan sa bahay ni Park Ha. Ang 3 tagapangalaga ay agad na bumati ng malakas, ngunit nang itingala ng nanay-nanayan ang ulo, nakita niya ang isang lalaki na nakatayo at hindi gumagalaw. Hudyat ni Park Ha na bumati na, kaya naman ituring ang sarili na bisita. Bihirang mangyari, ang pangungusap na ito ay lumabas sa bibig ng isang prinsipe mula sa 300 taon na ang nakararaan. Hayun pala, ang pagdating ng nanay-nanayan ay para ipakilala ang makakapareha ni Park Ha. Ngunit bago pa tumanggi si Park Ha, sinabi na niyang nakipag-ayos na siya ng oras sa tao. Nang marinig ito ni Guyong Sul, ang mukha ay hindi naging masaya. Pagbalik sa silid, pinag-usapan pa nila kung sinong malas na tao ang magkakagusto kay Park Ha. Sa sandaling ito, napansin nila si Guyong Sul na nakaupong malungkot. Kahit nanyaya siyang lumabas para maglaro, ayaw niyang sumama. Nagtanong si Du Chai-san, may masakit ba sa iyo? May sakit ka ba sa puso? Nang marinig ito ni Guyong Sul, agad siyang tumayo para hanapin ang kanyang 40 metrong mahabang espada. Nang makita ito ng grupo, natakot sila at kumaripas ng takbo. Kinabukasan, nagbihis ng maganda si Tia Ha para maghanda sa kanyang pakikipagkita. Sa sandaling ito, lumapit ang prinsipe at nakita ang kanyang itsura. Sabi niya, bibili ka ba ng gulay sa palengke? Bilhan mo rin ako ng matamis ah. Dahil dito, nagduda si Tia Ha sa kanyang pananamit. Nang makitang hindi naniniwala si Tia Ha, pinagsalita ng lalaki ang 3. Tumingala rin si Tia Ha para tumingin, nakita niyang sumenyas ang 3 na hindi maari. Tumango ang prinsipe bilang pagsang-ayon, pumunta ang grupo sa mall para tulungan si Tia Ha na pumili ng damit. Sinubukan ng isa, sabi ng prinsipe ay hindi ayos. Sinubukan ng iba, kahit ayos sa 3, sabi pa rin ng prinsipe ay hindi ayos. Ganoon nga, sumubok siya ng 81 suot. Sa wakas, isang damit ang nagpahanga sa lahat. Ang prinsipe ay napangiti rin. Sumunod ay ang pagbili ng sapatos. Isang sapatos na may mataas na takong ang isinuot sa kanya, kaya agad siyang hindi marunong lumakad, muntik pa siyang matumba. Matapos pumili ng sapatos, pumunta naman sila sa parlor. Habang ginagawa ay nakatulog siyang muli. Lumapit ang prinsipe para gisingin siya at nagbilin, makipagkita ng maayos, huwag makikipag-away sa kanya. Sa huli, nakatagpo rin niya ang kanyang kadate. Ang lalaki ay napakagwapo rin, masaya silang nag-uusap na dalawa, at ang lahat ng ito ay binabantayang maigi ng 3. Sa sandaling ito, napansin din ng lalaki ang 3. Tumingin si Tia Ha at nakita rin sila, agad sumenyas na umalis na sila, pero ang totoo ay narito sila dahil sa utos ng prinsipe. Sa sandaling ito, nakatanggap ang prinsipe ng ulat mula kay Du Chai-san. Matangkad ang tindig, higit ang itsura, napaka-perpekto. Agad siyang nawala ng kapanatagan. Sa sandaling ito, nakatanggap si Tia Ha ng isang mensahe, bumalik ka rito agad, may mahalaga akong kailangan sa iyo. Nangyayayain na sana siya ng lalaki na manood ng scene. Sinabi ni Tia Ha na mayroon siyang mahalagang gagawin, kailangang maunang umalis. Pagkaalis ni Tia Ha, tumingin muli ang lalaki sa gawin nila. Sa sandaling ito, nagmamaneho ang prinsipe, labis ang tuwa sa kanyang puso. Samantala, si Tia Ha ay nasa parke at naghihintay sa prinsipe. Sa sandaling ito, isang tow truck ang dumating. Ang totoo, kanina ay ganito pala ang pagmamaneho ng prinsipe. Nakita ni Tia Ha ang kanyang itsura, hindi rin niya alam ang kanyang ginagawa, kaya lumapit siya. Bago pa siya makapagsalita, sinabi ng prinsipe na gusto niyang magmaneho at turuan siya nito. Sa sandaling ito, nalaman ni Tia Ha na ang mahalagang kailangan pala niya ay ang magpaturo ng pagmamaneho. Sa isang sandali, naupo na siya sa upuan ng driver.
driver. Sinimulan ni Tiaha ang sasakyan at sinabihan siyang dahan-dahang bitawan ang preno. Matapos bitawan ang preno, dahan-dahang gumulong ang sasakyan. Habang nagmamaneho, lalo siyang natakot ng husto. Sinabihan siya ni Tiaha na kumanaliwa, ngunit ang wiper ang kanyang naisindi. Tiningnan siya ni Tiaha nang walang masabi, agad na nagpaliwanag ang prinsipe na dahil hindi malinaw ang harap kaya nilinis ang salamin. Sa sandaling ito, sinabihan siya ni Tiaha na iatras ang kotse, wala nang ibang paraan. Napilitan siyang mag-reverse at nagsimulang umatras. Ngunit 10 beses nang umaatras ay hindi pa rin maipasok sa paradahan. Sabi ni Tiaha, may urong ba ito ngayong araw? O baka gusto mong kumain muna tayo? Galit na sinabi ng prinsipe na hindi na mag-aaral, saka bumaba ng kotse. Sumakay si Tiaha, nag-drive ng pasulong at isang beses lang na iniatras ng maayos sa paradahan. Dahil dito ay namangha ang prinsipe. Pagkatapos, mayabang siyang lumapit sa harap ng prinsipe. Kung sa Joseon, ang isang taong hindi pa nakasakay sa kabayo na tulad mo ay kayabang agad sumakay at mabilis na tumakbo. Pagsakay sa kabayo ba, hindi ba't aakyat lang, uupo ng maayos at ang kabayo ay kusa ng lalakad. Isang sigaw ng kihiya at tatakbo na ito paunahan upang mabawi ang dangal. Nagpasya siyang dalhin si Tiaha para mag-aral mga bayo. Matapos ang paghahanda, si Tiaha ay natakot at sumigaw. Nakita ito ng prinsipe at labis na natuwa, sa wakas ay nakabawi rin siya. Kaya naman, tumalon din siya sa likod ng kabayo. Pareho silang mabilis na nanganabayo sa loob ng kwadra. Tinanong siya ng prinsipe kung anong uri ng lalaki ang gusto niya. Matangkad o mababa, mataba o payat, ngunit sinabi ni Tiaha na gusto niya ang taong may mabuting kalooban. Sa sandaling ito, hindi pa rin namamalaya ng prinsipe na mahal na niya si Tiaha. Noong nakaraang araw, tinawag ng lola si Tiaha sa bahay. Tinanong kung sila ba ng kanyang apo ay nagde-date. Matapos makatanggap ng negatibong sagot mula kay Tiaha, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Dahil ang mga mayamang pamilyang tulad nila ay hindi hahayaang ang apo nila ay magpakasal sa anak ng isang tinderang isda. Pagkaalis ni Tiaha, upang matulungan ang apo na agad manumbalik ang alaala, sinabihan ng lola si Sena na magdala ng ilang album ng larawan sa silid ni Taeyong. Gayunpaman, nakita niya ang lagda sa ilalim at ito ay nagpanumbalik ng kanyang alaala. Pumasok siya nang walang pahintulot sa silid ni Park Ha. Natuklasan na ang painting sa dingding ay may kaparehong lagda rin. Inilabas ang painting para ikumpara. Ang sulat kamay ay magkapareho. Lumalabas na ito ay lagda ni Taeyong. Nangangahulugan din ito na matagal na silang magkakilala. Sa sandaling ito, bumalik si Park Ha mula sa labas. Magtatanong pa lang siya kung bakit nasa loob ng kanyang silid si Sena, ay kinwestiyon na siya agad nito. Kailan pa kayo nagkakilala ni Taeyong? Si Taeyong, ang apo ng presidente, alam mo na ang pagkatao niya simula pa noong una, di ba? Dahil dito ay natigilan si Park Ha. Patuloy na nag-imbento ng kwento si Sena. Sinabing sadyang nilapitan ni Park Ha si Taeyong na may amnesia para makakuha ng malaking pabuya. Nang makita ni Park Ha ang sketch ni Taeyong, nagulat din siya dahil ang painting na iyon ay ipinadala sa kanya ng kung sino noong nasa Amerika pa siya. Kung sino ang nagpadala ay hindi rin niya alam. Bigla niyang narinig ang boses ng lola sa labas. Lumalabas na ang inimbentong kwento ni Sena ay naisumbong na lahat sa lola. Sa sandaling makita ang painting, kinumpirma ng lola na si Taeyong ang gumuhit nito. Tinanong niya si Park Ha kung kailan pa natanggap ang painting. Sabi ni Park Ha ay natanggap niya ito 2 taon na ang nakararaan. Kahit anong paliwanag ni Park Ha, inisip ng lola na sadyang itinago niya si Taeyong sa kanyang tabi, dahilan upang magdusa ito sa loob ng 2 taon. Agad siyang sinampal ng malakas sa mukha at pinagmumura pa siya. Si Park Ha ay lubos na naapi at hindi makapagsalita. Pagkatapos, ipinatawag ang prinsipe at si Park Ha sa bahay. Sinabi ng prinsipe na hindi ganoong klaseng tao si Park Ha at hindi siya nito ginamit kailanman. Ang lahat ay dahil gusto ko siya, gusto ko si Park Ha. Nang masabi ito, ang lahat ay natigilan dahil gusto ko siya kaya ako nagpumilit na manatili at hindi umalis. Nang marinig ito ng lola ay lalong nagalit, iniutos na agad umalis si Park Ha sa attic at pagkatapos nito ay hindi na rin maaring pumasok sa kumpanya para magtrabaho. Pagkalabas, ang prinsipe ay nakaramdam ng sobrang pagkakasala kay Park Ha. Kung sinabi lang ni Park Ha ang totoo na siya ay hindi si Taeyong, hindi sana siya dumanas ng ganitong pagkapahiya. Upang mapatawad ng lola si Park Ha, ang prinsipe ay lumuhod sa harap ng tarangkahan at pinauwi muna si Park Ha. Nagpatuloy siyang nakaluhod hanggang kinaumagahan bago lamang lumipas ang galit ng lola. Nangako rin ang prinsipe sa kanya na hindi siya magpapakasal kay Park Ha. Sa sandaling ito, ang lola ay nakahinga ng maluwag nang malaman ni Sena na hindi pa kakasalan ng prinsipe si Park Ha. Agad siyang nagsimulang sumunod ng baliw sa lalaki. Nakipagtennis pa siya rito, nagmaneho para ihatid siya pa uwi, at walang hiya pang nagsabing gusto niyang umakyat para uminom ng tubig. Itinuturing na ng prinsipe si Sena bilang reinkarnasyon ng prinsesa, kaya syempre ay hindi siya tumanggi. Pagbalik sa bahay, si Park Ha ay nag-aayos ng kanyang mga damit. Inutusan ng prinsipe si Park Ha na paglaran si Sena ng isang basong tubig. Kahit ayaw, dahil nakatira lang sa bahay ng iba, napilitan siyang sumunod. Pagkasali ng tubig, inutusan siyang labhan ng prinsipe ang panyo. Sabi pa ay isa itong napakahalagang bagay. Galit na inihagis ito ni Park Ha sa sulok ng maleta, habang
paglilipat ng gamit, hindi sinasadyang nahulog niya ang panyo. Nang paalis na si Senna, nagkataong nakita niya ang nahulog na panyo. Naalala ang sabi ng prinsipe na isa itong napakahalagang bagay, kaya pinulot niya ito at isinilid sa kanyang bulsa. Kinagabihan, nalaman ng prinsipe na nawawala ang panyo at nagalit ng husto kay Park Ha. Sinisi ni Park Ha ang sarili, tumakbo sa tambak ng basura para maghanap, ngunit ang panyo ay kinuhaan na ni Senna. Paano pa niya ito mahahanap? Ganoon nga, naghanap siya hanggang kinaumagahan pero wala siyang nahanap. Nang kinalagkad niya ang kanyang pagod na katawan pabalik, inakala niyang tiyak na papagalitan siya ng prinsipe ng husto. Kaya naman, pagkabukas pa lang ng pinto ay humingi na siya ng tawad. Hindi inaasahan, sabi ng prinsipe, "Huwag na maghanap, matulog ka na." Ang biglang paglambot na ito ay nagpagulat kay Park Ha. Ang totoo, kagabi dahil hindi bumabalik si Park Ha, napagtanto niya na kumpara sa panyo, ang kaligtasan ni Park Ha ang mas nag-aalala sa kanya. Nang maghahanda na para mag-almusal, natuklasan nilang walang pagkain sa lamesa. Matapos magtanong kay Manbo, nalaman nilang may sakit at lagnat si Park Ha. Kaya naman, nagluto siya ng gamot, dinala sa silid ni Park Ha at pinainom siya. Matapos uminom ng gamot, muling humingi ng tawad si Park Ha tungkol sa panyo. Ngunit sabi ng prinsipe, gamit niya iyon, babalik at babalik din iyon sa kanya. Noong hapon, pinuntahan ni Senna ang prinsipe. Nakita niyang natutulog si Park Ha. Nakita rin niya ang iniwang sulat ng prinsipe para kay Park Ha na nagyayayang magkita sila ng alas 7 ng gabi sa ilalim ng tulay ng Han. Kaya naman, umiti siya ng masama. Nagising si Park Ha, nakita ang nakasulat sa papel, kaya nag-ayos siya ng maganda, naghahanda para sa isang perpektong petsa. Ngunit hindi niya alam na sinundan ni Senna ang direksyon para maunang puntahan ang prinsipe at nagsinungaling na hindi mabuti ang pakiramdam ni Park Ha, kaya ipinakiusap sa kanya na pumunta para magsabi-sabi. Sabi ng prinsipe, "Ayos lang, masaya ako na dumating ka." Sa sandaling ito, ibinigay ni Senna ang panyo sa prinsipe at nagsinungaling na inubos niya ang buong gabi para mahanap ito. Dahil dito ay medyo naantig ang prinsipe. Biglang nakita ni Senna si Park Ha na naglalakad papunta rito, kaya niyakap niya ng mahigpit ang prinsipe. Ngunit hindi tumanggi ang prinsipe at ang tagpong ito ay saktong nakita ni Park Ha pagdating niya. Agad siyang lumingon pabalik, ngunit hindi mapigilang pumatak ng kanyang mga luha. Ito ang unang pagkakataon sa buhay nila na sumahod. Para mabayaran ang utang na loob kay Park Ha, binilhan din nila siya ng regalo nang buksan ito ni Park Ha para tingnan. Diyos ko po, itim na panloob pa pala ito. Nawalan agad ng kibo si Park Ha. Noong gabing iyon, ang lahat ay nagkaroon ng masayang sandali at labis na nangulila sa kanilang bayan. Ngunit kahit gaano pa kaganda rito, gusto pa rin nilang bumalik sa kanilang bayan. Tinanong ni Park Ha kung bakit sila napunta rito. "Kami sa Joseon ay ginabayan ng isang misteryosong puwersa. Tumawid sa panahon hanggang dito, tiyak na para makatagpo ang isang tao." Labis ang kuryosidad ni Park Ha sa taong iyon, kaya sinabi ni Manbo, iyon ang reinkarnasyon ng prinsesa. Kapag nagpakasal lang sa reinkarnasyon ng prinsesa, saka lang nila malulutas ang misteryo ng paglalakbay na ito. Tinanong ni Park Ha kung sino ang reinkarnasyon ng prinsesa, si Senna sa kumpanya natin. Nang masabi ito, halos hindi makapaniwala si Park Ha. Ang prinsipe at ang kanyang ate ay magkapareha pala, dahil dito ay labis siyang nagdusa. Kinabukasan, nagkayayaang kumain ng inihaw na karne ang lahat, ngunit mag-isang nagbisikleta palayo si Park Ha. Nang malaman ng prinsipe na kahit ang paboritong liempo ay hindi kinain ni Park Ha, nahulaang may nangyaring masama, kaya nagbisikleta siya para habulin ito. "Huwag mo akong sundan," ngunit patuloy pa ring sumunod ang prinsipe sa kanya nang walang kibo. Nang mapagod sa pagbibisikleta, naupo silang dalawa para magpahinga. Sa sandaling ito, naglabas ang prinsipe ng regalo para ibigay sa kanya. Ngunit sinabi ni Park Ha na huwag na, "Sa susunod ay hindi ko natatanggapin ang mga gamit mo." Hindi maintindihan ng prinsipe kung bakit ito galit, ngunit ayaw talagang magsalita ni Park Ha. Kaya inis na sinabi ng prinsipe na sa susunod ay hindi na kita papansinin pa. Tapos ay nagbisikleta siya palayo. Sa sandaling ito, hindi na napigilan ni Park Ha ang sarili habang tinitingnan ang papalayong likod ng prinsipe. Alam niyang mahal na niya ang lalaking ito. Inilabas niya ang telepono, itiniyak ang tatlong salitang mahal kita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napindot niya ang pindutan para isend ito. Bigla niyang nakitang bumabalik ang prinsipe. Inakalang bumalik ito dahil sa nabasang mensahe. Nagmamadali siyang magbibisikleta sana palayo, ngunit dumating na ang prinsipe. Lumapit ito sa harap niya at sinabing, "Sa tingin ko kailangan nating mag-usap ng malinaw." Tinubad ng prinsipe ang kanyang Amerikana, sinabing bibili lang siya ng tubig, saka umalis nang makitang malayo na siya. Agad na kinuha ni Park Ha ang telepono mula sa kanyang damit sa akalang mabubura ang mensahe. Nalaman niyang may password ang prinsipe. Paulit-ulit na sinubukan, ngunit hindi mabuksan. Bigla niyang nakitang pabalik na ang prinsipe na may dalang tubig, kaya tumakbo siya sa malaking puno at ibinaon ang telepono sa lupa. Matapos ibaon, mabilis siyang bumalik sa dating pwesto, nagkunwaring walang nangyari. Ngunit ang resulta, isang aso ang humukay sa telepono. Nakita ng prinsipe na ito ay kanyang telepono. Inakala niyang ito ay paraan ng kanyang paghihiganti. Biglang tumunog ang telepono, agad na natigilan si Park
Park Ha. Sa sandaling buksan ng prinsipe ang mensahe, mabilis na sumakay si Park Ha sa bisikleta, tumalon at kumaripas ng takbo. Nabasa na rin ng prinsipe ang nilalaman ng mensahe. Lumingon siya kay Park Ha at sa wakas ay naintindihan ang kanyang damdamin. Agad siyang nagbisikleta para humabol, muling hinaharangan si Park Ha. Sa pagkakataong ito, hindi makatingin ng diretso si Park Ha sa kanya. Nakita na lamang na inilabas ng prinsipe ang telepono at sinabing, ang telepono ko ay nadumihan ng lupa, kaya hindi na mabuksan, dapat kang managot. Sa sandaling ito, nakahinga ng maluwag si Park Ha. Pagkatapos, nakatanggap si Park Ha ng tawag mula sa kanyang pangalawang ina at pumunta sa bahay nito. Inabutan siya ng kanyang pangalawang ina ng isang telepono. Sa wallpaper nito ay mismong larawan ng prinsipe. Pagkalabas, ibinigay ni Park Ha ang telepono sa prinsipe. Naalala rin niya na, kapag nabuksan ang teleponong ito, malalaman niya kung bakit nawala si Taeyong. Kaya naman, pumunta siya sa service center para ipa-unlock. Sa madaling sabi, matagumpay na nabuksan ang telepono at napalitan pa ng bagong screen. Nakita rin ng prinsipe ang mga larawan sa loob ng telepono. Ito ay ang litrato ni Taeyong at Taemu na magkasama. Naramdaman niyang hindi ito simple. Agad niyang tiningnan ang detalye ng larawan. Ang petsa ng pagkuha ay noong Pebrero 17, 2010. Kaya naman, muli niyang pinuntahan si Park Ha. Tinanong kung kailan niya natanggap ang postcard na ito. Sinabi ni Park Ha na natanggap niya ito 2 araw bago bumalik mula sa Amerika noong ika-negatibo 19, kaya ang petsa ng pagtanggap ay Pebrero 17. Ang impormasyong ito ay muling nagpapatunay. Noong ika-negatibo 17 ng Pebrero, hindi pa nawawala si Taeyong. Nagpatuloy ang prinsipe, noong ika-negatibo 18 ng Pebrero, ang may-ari ng postcard ay nakipagkita sa iyo, ngunit hindi dumating. Nangangahulugan iyon na, noong ika-negatibo 18 ng Pebrero, napahamak si Taeyong. Upang makakuha ng tiyak na impormasyon, muling pinuntahan ng prinsipe ang executive na si Pyo dahil hawak nito ang record ng gastos ni Taeyong sa Amerika. Noong ika-negatibo 18 ng Pebrero, umarkila si Taeyong ng isang bangka sa dagat. Mula noon, wala na siyang balita, at ang oras ng pagdating ni Taemu sa Amerika ay noong ika-negatibo 17 ng Pebrero, saktong tumutugma sa impormasyon sa larawan sa telepono. Ibig sabihin, noong ika-negatibo 17, nagkita silang dalawa. Noong ika-negatibo 18, matapos umarkila ng bangka, nawala si Taeyong. Bagaman may ebidensya ang prinsipe sa kamay, hindi niya inilabas ang larawan. Sa halip ay niyaya niya si Taemu sa isang bar, gustong sirain ang depensa ng kanyang isipan. Nang makita ni Taemu ang bar na ito, halos kaparehong-kapareho ito ng bar sa Amerika. Dahil dito ay nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na takot. Kasunod nito, tinanong siya ng prinsipe, sa Amerika, saan ang huling pag-uusap nating dalawa? Ngunit sinabi ni Taemu, noong oras na iyon ay nasa Amerika ka, nasa Seoul ako, nag-usap lang tayo sa pandaigdigang tawag. Sabi naman ng prinsipe, parang natatandaan ko na nag-usap tayo tungkol sa kung ano sa ibabaw ng isang bangka. Nang masabi ito, muling nahulog si Taemu sa matinding pagkapanik. Siya ba talaga ay si Taeyong? Noong ika-negatibo 17 ng Pebrero, 2 taon na ang nakararaan nang pumunta ka sa Amerika, nakipagkita ka ba sa akin? Sa ilalim ng pagtitigan ng dalawa, biglang tumayo si Taemu. Minura siya na baliw, naramdamang pinaglalaruan lang siya nito. Nang makita ang takot sa mukha ni Taemu, ito ang resultang gusto niya, kaya tumawa siya ng malakas. Kung sasabihin mong hindi mo ako nakita, isa kang sinungaling. Kung sasabihin mong nakita mo ako, isa kang mamamatay tao. Tinanong ng prinsipe kung alin ang pipiliin niya. Minura siya ni Taemu na baliw at tinalikuran siya. Muli siyang tinawag ng prinsipe. Kung hindi ang dalawa, ibig sabihin ay lahat, parehong sinungaling at parehong mamamatay tao. Sa sandaling ito, hindi na nagpanggap si Taemu. Lumapit siya sa harap ng prinsipe. Nagbanta na talagang muli siyang sisirain. Ang ilan ay kukuha sana ng tubig na mainom, ngunit ang kanilang katawan ay diretsong tumagos sa baso. Sa sandaling ito, napagtanto nilang may mali. Sinubukan nilang muli at ito ay nagdulot sa kanila ng matinding takot. Si Chai-san ay natakot hanggang sa biglang magising. Tinanong niya kung anong nangyari, ikinuwento nila ang sitwasyon kanina, na tila naglalaho ang kanilang katawan, diretsong tumatagos sa mga bagay. Inakala ni Chai-san na nananaginip lang sila, ngunit nahulaan ni Manbo na malapit na ang kasal ng prinsipe at ng prinsesa, kaya lumilitaw ang ganitong kalagayan sa katawan. Nangangahulugan din ito na malapit na silang maglakbay pabalik. Sa kabilang dako, ang katawan ng prinsipe ay paputol-putol din ang paglitaw. Nang lumingon si Park Ha sa prinsipe, alam niyang maaga o huli ay kailangan din itong maglakbay pabalik. Nang maging matatag ang katawan ng prinsipe, niyakap niya ito ng mahigpit na tila takot na baka ito ay mawala. Kasabay nito, si Taemu sa paradahan ay nakatanggap ng tawag mula sa Amerika na nagbabalita sa kanya na si Taeyong ay talagang buhay pa. Nang makita niya ang larawan, ito ay nagdulot sa kanya ng gulat at takot. Kinabukasan, sinabi niya sa kanila na si Taeyong ay talagang buhay pa. Ang dahilan kung bakit hindi niya ibinunyag ang prinsipe ay dahil nalaman niyang hindi ito nagbibigay ng anumang banta sa kumpanya. Sa sandaling ito, dinala na ni Taemu ang tunay na si Taeyong sa Seoul. Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang ama, humiling na magpatawag ng isang kagyat na pulong ng Board of Directors upang ibunyag ang peking pagkakakilanlan ng prinsipe at alisin ang kanyang posisyon bilang General Manager. Nang malaman ng prinsipe ang balita, mabilis siyang nagpunta sa ospital. Pinasuot si Chai-san at ang iba pa ng damit doktor, naghahandang ilabas si Taeyong. Sa sandaling ilalabas na nila si Taeyong, nakita ng prinsipe na papunta si Taemu sa direksyong ito. Kaya bumalik ang prinsipe sa loob ng silid. Si Chai-san at si Manbo ang naatasang maglabas kay Taeyong. Pareho silang tensyonado, kumuha sila ng kumot para itakip sa mukha ni Taeyong. Sandali lang, akala nila ay nabisto na sila. Lumabas na ang name tag ng nurse ni Chai
Chaisan ang nahulog dahil walang napansing kakaiba. Nagpatuloy sila sa paglalakad patungo sa silid. Samantala, ang pulong ng board of directors ay puno na ng tao. Sa sandaling buksan ni Taimu ang pinto, tumakbo si Manbo para pigilan siya. Sinabing nakalimutan niyang kumuha ng gamot ayon sa reseta. Sinabi ni Taimu na nagkamali siya ng tao. Humingi ng paumanhin si Manbo at tinalikuran siya. Sa sandaling ito, napagtanto ni Taimu na may mali nang makita si Taeyong na nakahiga sa kama. Nakahinga siya ng maluwag. Ngunit hindi niya alam na ang tunay na Taeyong ay napalitan na at ang nakahiga sa kama ay ang mismong prinsipe. Sa pagtitipon ng mga stockholder, sa pamamagitan ng online video, sinabi ni Taimu na ang kasalukuyang general manager ay hindi ang tunay na Taeyong. Peke ang taong iyon, isang manloloko lamang, ang nasa likuran ko rito ang tunay na Taeyong. Nang masabi ito, ang lahat ay nagulat. Sa panonood ng video sa screen, nagsimula silang magbulungan. Sinabi ni Taimu na siya ang tunay na Taeyong dahil sa aksidente kaya nakumatos. Habang nagsasalita ay bumangon ang prinsipe mula sa kama. Dahil dito ay natakot ang lahat. Malinaw na hindi pa ito napapansin ni Taimu. Gulat na lumingon si Taimu nang makitang bumangon si Taeyong. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Bigla, napansin ng prinsipe na nakalimutan niyang alisin ang singsing sa kanyang kamay. Habang hindi nakatingin si Taimu, dahan-dahan niyang itinago ang kamay sa loob ng kumot. Nautal na nagtanong si Taimu kung natatandaan pa siya nito. Sinabi ng prinsipe na masakit ang kanyang ulo. Nang marinig ito ni Taimu, sinamantala niya ang pagkakataon na lumabas para maghanap ng doktor. Samantala, ang tunay na si Taeyong ay muling isinakay nila sa ambulansya. Saka mabilis na nagmaneho si Manbo palayo. Tamang-tama, alalabas lang ni Taimu at hindi sila napansin, naramdaman niyang tapos na ang kanyang buhay. Sa kabilang dako, hindi makontak ni Park Ha ang prinsipe. Nang maalala ang tagpo kaninang umaga, nagmamadali siyang tumakbo pabalik sa rooftop. Hinanap sila sa paligid, wala roon ang 4 na lalaki, kaya naramdaman niyang naglakbay na sila pabalik sa nakaraan. Kinabukasan, pumunta si Pyo sa ospital at sinabi sa kanila na bawal ipaalam ang nangyari sa iba. Sinabihan din niya si Manbo na pansamantalang magtago sa kanyang bahay. Kasabay nito, binigyan niya ang prinsipe ng salamin na dating isinusuot ni Taeyong. Pinayuhan siyang baguhin pati ang tono ng pagsasalita para maging katulad ni Taeyong. Pagkatapos, pumunta ang prinsipe sa ibang ospital para bisitahin si Taeyong. Sinabi niyang habang wala itong malay, siya muna ang magbabantay sa kanyang posisyon. Pagkatapos ay kinuha niya ang salamin at isinuot ito. Pagkalabas, sinabi ni Pyo na ngayon na ang magandang pagkakataon para alisin si Taimu sa kumpanya. Ngunit umaasa ang prinsipe na mananatili si Taimu dahil doon lang niya maimbestigahan ang katotohanang pinatay nito si Taeyong. Kinabukasan, pumasok ang prinsipe sa kumpanya para magtrabaho. Ang kanyang kilos, gawi at tono ay katulad ni Taeyong. Nag-alok pa siyang magkape para pawiin ang hinala ni Taimu. Hinanap ni Park Ha si Pyo at sinabing nawala ang 4 na lalaki. Sinabi ni Pyo na pakiramdam din niya ay napakakaiba nito. Marahil ay dahil bumalik na ang tunay na si Taeyong. Ang rason na ito para kay Park Ha ay isang malaking gulat. Nang paalis na si Park Ha sa kumpanya, nagkataon na nakasalubong niya ang prinsipe at si Taimu. Masusing pinagmasdan ni Taimu ang reaksyon ng prinsipe kay Park Ha. Gustong humanap ng kaunting bakas, ngunit nalinlang niya ito sa pagpapanggap na hindi kilala si Park Ha. Pero nang makaalis sa paningin ni Taimu, mabilis na tumakbo ang prinsipe sa itaas, tinitingnan ang malungkot at bigong likod ni Park Ha. Dahil dito ay labis siyang nagdusa, balak sana ng lalaki na yakapin ang kanyang mahal. Ngunit nalaman niyang ang mga kamay ay diretsong tumagos sa katawan ni Park Ha. Gulat niyang napagtanto na unti-unti na siyang nagiging anino at agad na naintindihan na malapit na siyang maglakbay pabalik sa nakaraan. Lumingon si Mangha sa takot na mukha ng binata. Akala ay may nangyari pero hindi sinabi ng prinsipe ang totoo. Habang ayaw niyang magsalita, lalong gustong malaman ni Mangha. Sa huli, ikinuwento rin ng prinsipe ang nangyari. Pagkasabi nito, nalaman din ng prinsipe na matagal nang alam ni Mangha ang lagay ng kanyang katawan. Nang makita ang paghihirap ni Mangha, muli niyang iniabot ang kamay. Sa pagkakataong ito, nahawakan na niya ito. Niyakap ng mahigpit ng prinsipe si Mangha. Sa buong buhay na hindi mayakap ang minamahal, gaano ba ito kasakit? Kasabay nito, habang wala ang prinsipe sa bahay, kinuha ni Sena ang pagkakataon para itago ang ebidensya na siya ang pumatay sa kapatid. Eksaktong nahuli siya ng lola, sa takot, dali-dali siyang tumakbo palabas. Habang nag-aagawan sa laptop, ang lola ay direktang nahulog mula sa hagdanan. Nakita ito ni Sena pero hindi siya tumulong, bagkus ay agad siyang tumakas mula sa pinangyarihan. Pagbalik ng prinsipe, natagpuan niya ang lola na nakahandusay sa sariling dugo. Natakot ng sobra, sinabihan siya ni Sena na sumama sa bagong kakilalang ina na si Pangulong Jiang papuntang Amerika, pansamantalang manatili doon. Matapos silang ihatid ni Mangha sa paliparan, binigyan siya ni Pangulong Jiang ng pera para gamitin sa paghahanap sa ina. Habang malinaw na alam ni Sena na si Mangha ay anak ng kanyang ina, sadyang hindi niya ito sinabi. Pauwi na, naalala ni Mangha ang sinabi ng prinsipe na ang prinsesa at si Buyong sa Joseon ay magkapatid. Kung gayon sa kasalukuyan, sila rin dapat ni Sena ay magkapatid. Noong oras na iyon ay hindi siya naniwala. Ngayong iniisip niya, hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nahanap ang ina, kaya nagpasya siyang bumalik sa paliparan para magtanong ng malinaw. Tumakbo siya sa itaas, sa katamaang nalaman na hindi pa nakaalis si Pangulong Jiang, hinanap niya ang
ginang, nanginginig na inilabas ang litrato. Nang makita ni Pangulong Jiang ang larawan, agad siyang natigilan. Ang anak na babaeng matagal na niyang pinaghahanap ay nasa harap na niya ngayon. Sa sandaling ito, ang mag-ina ay sa wakas nagkakilala na rin. Nang bumalik si Sena at nakita ang eksenang ito, wala na siyang mukhang maihaharap para sumama sa ina papuntang Amerika. Pumunta sa silid ni Taeyong, humingi ng tawad sa kanya dahil hindi na isagawa ang pag-aalaga sa lola at nangakong tiyak na mahuhuli ang salarin. Kinabukasan, binasa ng abogado ang huling habilin ng lola. Si Taeyong ang magmamana ng lahat ng ari-arian. Ang nilalaman ng mana ay ipapatupad sa ganap na alas 12 ng tanghali bukas. Kung hindi sisipot si Taeyong sa tanghali, ang pangalawang tagapagmana na si Taemo ang magmamana. Pero paano hahayaan ng mag-amang ito na mahulog ang lahat ng kayamanan sa bulsa ni Taeyong? Kaya naman, naglagay siya ng isang itim na bag sa loob ng kotse ng prinsipe. Sa sandaling ito, iniimbestigahan ng prinsipe at ni Mangha ang sanhi ng pagkamatay ng lola. Biglang, isang sasakyan ng pulis ang humarang sa kanila. Inaaresto ka namin dahil sa pagpapanggap bilang Taeyong at pagpatay sa Pangulo. Sa ganoon, dinala siya sa presinto ng pulis. Nakahanap din ang pulis ng pera at tiket sa eroplano sa kanyang kotse. Sinasabing naghanda siyang pumatay. Pagkatapos ay nagnakaw ng pondo para tumakas sa ibang bansa. Kahit anong tutol ng prinsipe, ikinulong pa rin siya sa selda. Kinabukasan, malapit na magtanghali, dinalaw ni Mangha ang prinsipe. Inilabas niya ang panyo ng binata at tinanong kung anong ibig sabihin ang dalawang titik na borda roon. Sinabi ng prinsipe na ito ay daglat para sa buyong. Ito rin ang nagpagising sa kanya. Noong unang panahon, sinabi ng prinsesa na binurdahan niya ang panyong ito sa buong gabi. Lumalabas na si Buyong pala ang gumawa. Nang akmang kukunin ng prinsipe ang panyo, laking gulat niya nang ang kamay niya ay diretsong tumagos dito. Nang bawiin ang kamay ay bumalik ito sa dati, muli niyang sinubukan. Sa ilalim ng takot na tingin ng dalawa, ang prinsipe ay direkta na lamang nakatakas sa kulungan. Nakitang mag-aalas 12 na, kung hindi sisipot ang prinsipe, hindi niya mamamana ang ari-arian ng lola. Sa mismong sandali ng alas 11:59 at 59 na segundo, dumating sa oras ang prinsipe. Ang plano ni Taemo ay muling nabigo ng paglabas niya sa gusali ng kumpanya, siya ay dinukot ni Buyong Sul. Sina Du Chai-san at Song Manbo ay nagmaneho para tumulong, pagkatapos ay dinala nila siya sa isang lihim na lugar. Sinabihan siya ng prinsipe na tawagan si Sena. Nang makitang hindi siya sumusunod, nagpakawala siya ng isang suntok. Sa pagkakataong ito ay sumunod na. Hindi nagtagal, tinawagan na si Sena. Makikita sa malaking screen ang palabas noong araw na naaksidente ang lola. Lumabas si Sena sa bahay dala ang laptop. Pagkakita rito, ang dalawa ay agad na nagpanik. Lumalabas na kahapon ay nahanap ng prinsipe at ni Mangha ang dashcam ng isang sasakyang nakaparada sa harap ng bahay noong araw na iyon. Matigas pa rin ang loob ni Sena sa pangangatwiran na hindi nito mapapatunayan na pinatay ko ang Pangulo. Sabi ng prinsipe, ang oras ng paglabas mo at oras ng pagkahulog ng lola ay tugma sa isa't isa. Pagkatapos, ang dalawa ay umalis. Sa labas, takot na takot si Sena, nag-aalala na ibibigay ng prinsipe ang video sa mga pulis. Nagpasya na rin ng lihim si Taemo. Kinuha ng ate ang telepono ng kapatid. Nagmamadaling nagpadala ng mensahe sa bayaw. Nakipagkita sa kanya mamayang alas 8 ng gabi sa imbakan ng tubig. Pagkatapos, nagkunwari siyang walang nangyari at bumalik sa sala dahil nagkasundo sila ni Taemo na ngayong araw ay dapat mapatay ang prinsipe. Gayunpaman, walang alam si Mangha, mabait pang naglabas ng prutas para alukin ang ate. Upang hindi mahuli ng kapatid, nagsinungaling siya na may gagawin at naunang umalis. Nang paalis na ang sasakyan, hinabol siya ni Mangha. Akala niya ay dumating ang ate para humingi ng tawad, kaya kahit ano pa ang mangyari ay dapat siyang maanyayahan na kumain. Hindi sinasadyang nakita niya ang nabigasyon sa kotse na nakaturo sa imbakan ng tubig. Nagulat ang ate at sinabing hindi sinasadyang napindot lang. Biglang tumunog ang telepono ni Mangha. Noong akala ni Sena ay mabubuko na siya, sinabi ni Mangha na ang ringtone ng ate ay katulad ng sa kanya. Sa ganoon ay nakaligtas siya. Pagkatapos, silang dalawa ay nagmaneho papunta sa isang restoran. Pagkababa ni Mangha, sinabi ni Sena na wala na siyang gana. Hindi pa nakakapagsalita si Mangha, pinatakbo na niya ang kotse paalis, kaya naguluhan ng husto si Mangha. Pagbalik sa bahay, nalaman niyang nawawala ang kanyang telepono. Inaalala ang mga kakaibang kilos ni Sena nitong mga nakaraang araw. At ang teleponong may parehong ringtone sa bulsa ng ate. Naalala rin niyang ang prinsipe ay umalis para mangisda sa gabi. Agad niyang naunawaan ang lahat. Dali-daling nagtaksi papunta sa imbakan ng tubig. Sa oras na ito, maagang dumating ang prinsipe. Bigla, nakita niya ang isang babaeng kumakaway sa kanya. Akala niya ay si Mangha, kaya pinagalitan niya ito dahil pinaghintay siya ng matagal. Pagkaraan, tumalikod si Sena at tumakbo. Akala ng prinsipe ay nakikipaglaro si Mangha ng taguan, kaya hinabol niya ito. Samantalang si Taemo ay matagal nang naghihintay sa kotse. Oras na lumitaw ang prinsipe, itatakbo niya ang sasakyan para banggain siya. Sa sandaling ito, nakarating na rin si Mangha sa imbakan ng tubig. Sa kabilang dako, nagtago na si Sena sa mga damuhan. 20 kilometro kada oras, gusto niyang tapusin ang buhay ng prinsipe. At ang eksenang ito ay sa katamaang nakita ni Mangha pagkarating niya. Agad siyang natigilan, ang bibig ay walang tigil sa pagtawag sa pangalan ng prinsipe. Ang prinsipe naman ay inosenteng kumakaway sa kanya. Nang makitang papalapit na ang sasakyan, sa takot ay agad na iniliko ni Taemo ang sasakyan. Sumakay si Sena at pareho silang tumakas.
Nagmadaling bumangon ang prinsipe. Nakitang unti-unting lumulubog si Mangha sa tubig, parang nawala sa sarili na tumalon sa ilog. Niyakap ang sugatang si Mangha at sumigaw, "Mangha, huwag kang mamatay." Pero nawalan na ng malay si Mangha. Nang dalhin sa ospital, ang kanyang atay ay nadurog. Ang buhay niya ay nasa bingit ng kamatayan. Ang tanging paraan para iligtas si Mangha ngayon ay sumailalim sa liver transplant. Hindi nagtagal, nahanap ng prinsipe si Sena. Dahil siya ang tunay na ate ni Mangha, maaari niyang direktang iligtas si Mangha. Pero sinabi ni Sena na hindi sila. Pagkatapos, dinala ng prinsipe si Sena sa rooftop at ikinuwento ang tungkol sa nakaraang buhay, na siya at si Mangha ay tunay ring magkapatid. Akala ni Sena ay nirarattle lang siya, tatalikod na sana para umalis. Nang makitang ang kamay ng prinsipe ay unti-unting nagiging transparent, naniwala na siya sa sinabi nito. Sinabi ng prinsipe na ang dahilan kung bakit hindi nagsumbong sa pulis si Mangha ay dahil nagmamalasakit pa rin siya sa kanyang ate. Pagkasabi nito, ibinalik niya kay Sena ang ebidensyang video ng pagpatay sa lola at ang susi na nailaglag niya sa pinangyarihan. Kailangan lang niyang iligtas nito ang buhay ni Mangha. Habang naglalakad, naalala ni Sena ang lahat ng ginawa niya kay Mangha. Nakaramdam siya ng matinding pagsisisi sa kanyang kapatid at nagpasya na bumalik siya sa bahay. Sinabi niya kay Taimo na hindi siya sasama sa Amerika. Kailangan niyang iligtas si Mangha. Ngayon, siya lang ang tanging makakapagligtas kay Mangha. Nang marinig ito, agad dinawagan ni Taimo ang prinsipe at sinabing, "Kung gusto mong iligtas si Mangha ay ilipat mo sa pangalan ko ang lahat ng ari-arian at shares na iniwan ng lola." Hindi nagtagal, nagkita ang dalawa, mabilis na inilipat ng prinsipe ang lahat ng ari-arian sa kanya. Ang masama ay masama pa rin, nagsinungaling siya kay Sena na dadalhin ito sa ospital. Ngunit hindi inaasahan, pagkasakay sa kotse, nalaman ni Sena na hindi ito ang daan papunta sa ospital, kundi patungo sa ibang direksyon. Sinabi ni Sena na kailangan niyang iligtas si Mangha, pero nabulag na si Taimo ng pera. Nang makitang hindi pumayag si Taimo, palihim siyang tumawag sa prinsipe. Matapos malaman ang eksaktong oras at lugar, mabilis na nagmaneho ang prinsipe papunta roon. Pagkababa pa lang nila, dumating na ang prinsipe. Pagkatapos ay nagpang-abot ang dalawa, sa sandaling ito, dumating na rin ang tatlong tauhan ni Du Chaisan. Sumakay si Sena sa kanilang kotse, sabay mabilis na pumunta sa ospital para iligtas si Mangha, habang ang prinsipe ang humaharang kay Taimo. Mabilis silang naglaban, unti-unti, nalamangan ang prinsipe, determinadong patayin siya ni Taimo. Nagkunwari rin ang prinsipe na wala ng lakas lumaban, saka tinanong kung bakit niya gustong patayin si Taeyong. Dahil nakita ni Taemo na mamatay na ang kausap, ikinuwento niya ang buong proseso ng pagpaslang kay Taeyong, pero hindi niya akalain na ang mga pulis ay nakatambang na sa pinangyarihan. Lumalabas na nagsumbong na ang prinsipe sa pulis bago pumunta rito. Ibinigay rin niya ang recording kanina sa mga pulis. Sa ganoon, naaresto na si Taemo. Naghanda si Sena na magbigay ng atay sa kapatid. Naging matagumpay ang operasyon. Nang makitang bumubuti na ang kalusugan ni Mangha, pumunta si Sena para magpaalam sa huling pagkakataon dahil nagpasya siyang sumuko sa presinto. Sinabi ni Mangha na hintayin niya si Sena, ang magkapatid sa buhay na ito ay sa wakas nagkabati na. Nagpasya silang bago bumalik, magbubukas ng tindahan ng prutas para kay Mangha, agad itong ginawa. Ang grupo ay naghanap ng trabaho bilang extra. Nakita ng direktor na hindi maayos ang arte ng aktor. Sa oras na ito, itinaas ni Guyong Sul ang kamay. Sinabing gusto niyang sumubok bilang isang eksperto sa palasyo. Ito ay talagang kanyang kasanayan. Isang sipa sa likod, sinundan ng 360 degree na ikot sa hangin. Sa sandali ng paglapag, agad niyang napatumba ang kalaban. Ang pagpapakitang ito ay agad na nakuha ang loob ng direktor. Pagkatapos, si Du Chaisan ay nagsimulang magtanghal ng sining sa kalye. Isang malambing na tugtog ng alpa, napakaamo na umakit sa maraming dumadaan para manood at kumita rin ng malaking halaga. Bilang mahilig sa balita, si Song Manbo ay direktang nag-online para isulat ang mga chismis sa Joseon. Si Guyong Sul ay nagsimula na ring tumanggap ng mga bagong papel. Ang grupo ay mabilis na sumikat sa internet, nakaakit ng 3,030,000 tagahanga at kumita ng maraming pera. Ginamit ng prinsipe ang perang ito para umupa ng tindahan. Ang prinsipe, na hindi pa kailanman naglinis, sa pagkakataong ito ay kusang nagsimulang magtrabaho. Matapos ang walang tigil na pagsisikap ng buong grupo, ang tindahan ng prutas ay sa wakas natapos na rin. Sinundo nila si Mangha mula sa ospital, pero habang dumadaan sa isang tunel, biglang naglaho si Du Chaisan. Nagmamadali silang tumakbo pa uwi at nalamang ang larawan nito sa litrato ng pamilya ay naglaho na rin. Agad nilang naunawaan, si Du Chaisan ay naglakbay na pabalik sa Joseon at maaari rin silang maglaho anumang oras. Katunayan, kinabukasan sa loob ng elevator, ang ilaw ay kumukurap-kurap matapos ang huling pagpatay nito. Sina Guyong Sul at Song Manbo ay naglaho na. Malinaw, silang dalawa ay naglakbay na rin pabalik. Ito ay nagdulot sa kanila ng matinding takot. Ang dalawang kamay ay kusang nagkapit ng mahigpit dahil ang prinsipe ay maaari ring maglaho anumang sandali. Habang naglalakad, magkahawak sila. Habang kumakain, magkahawak sila. Kahit natutulog, hindi sila nagbibitiw. Nagpasya sila sa huling sandali na magdaraos ng kasal dahil gusto nilang mag-iwan sa alaala ng isa't isa ng pinakamagandang gunita. Ang lugar ng kasal ay sa Atik, kung saan sila unang nagkita. At ang kasal na ito sa pagitan ng mga siglo ay walang bisita, walang kamag-anak, lalong walang tinatawag na mamahaling regalo. Dalawang puso lamang na naglalapit sa isa't isa. Sumumpa kaming magsasama habang buhay, hindi nila napigilang maghalikan. Ngunit sa sandaling ito, habang nakikita ang minamahal na unti-unting naglalaho sa harap ng mga mata, ang sakit sa puso ay tila mailibu-libong langgam na gumagapang.
Muling itinaas ng prinsipe ang kamay, gustong haplusin ang pisngi ng mahal. Pero sa oras na ito, hindi na niya ito mahawakan pa. Umalis na ang prinsipe, naiwang mag-isa si Mangha, malungkot na nabubuhay sa mundong ito. Kung walang mangyayaring himala, sa buong buhay nila ay hindi na sila muling magkikita pa. Sa loob ng isang kulungan ng manok, may isang lalaking nakasuot ng Amerikana ang nakaupo. Isang inahing manok ang lumipad sa harap niya, doon lang siya nagulat at nagising. Sa sandaling ito, dalawang taong nakasuot ng sinaunang damit ang nakakita sa eksenang ito. Nagmamadali siyang tumakbo palabas para tingnan. Nakasuot ng kakaibang damit, mabilis niyang nakuha ang atensyon ng mga dumadaan, maging ang mga kawal ay napansin siya. Akala nila ay isa siyang espiya na ipinadala ng kaaway. Habang tumatakbo ay bigla ring lumitaw si Du Chaisan, lumalabas na itinuring din siyang espiya. Hinahabol sila ng mga kawal sa likod, habang sila naman sa harap ay pilit na tumatakbo para sa buhay. Sa huli, salamat sa paggamit ni Du Chaisan ng sipa, nakatakas ang dalawa sa kapahamakan. Habang hindi nila alam ang gagawin, bigla nilang nakita sina Song Manbo at Wu Yongsul. Agad silang sumugod, nang makita ng dalawa ang prinsipe. Agad silang tumakbo para yakapin siya, habang si Du Chaisan na gutom buong araw ay direktang umupo para kumain ng nilagang manok. Itinanong pa niya kung saan sila kumuha ng pilak pambili ng manok. Ang sabi nila, binigyan namin ang may-ari ng isang pirasong bubblegum, kaya hinayaan niya kaming kumain ng libre. Nakita lang na ang may-ari na hindi pa nakakain ng bubblegum ay tuwang-tuwa. Ang isang pirasong gum kapalit ng isang manok, talagang malaking kita. Sa oras na ito, ibinigay ni Song Manbo ang kasuotan ng prinsipe sa kanya. Sa ganoon, matagumpay silang nakabalik sa palasyo. Sinabi ni Song Manbo sa prinsipe na ang ilang buwang paglalakbay nila, dito ay isang araw pa lamang ang lumilipas. Talagang hindi ka panipaniwala at ang unang dapat nilang gawin ay imbestigahan ng lubos ang kaso ng pagpaslang sa prinsesa. Hindi nagtagal, ang buong pamilya ng prinsesa ay dinala sa palasyo. Tinanong ng prinsipe kung nasaan ngayon si Buyong. Sinabi ng ina na si Buyong ay nagkaroon ng epidemya, nakakulong sa silid at buong araw na hindi pinalalabas. Alam ng prinsipe na nagsisinungaling sila, kaya nagpasya siyang sabihin ang katotohanan. 7 araw na ang nakalipas, habang naglalakad ang prinsipe sa palasyo, palihim siyang tiningnan ni Buyong na nakasuot ng belo. Nang akmang babalik na siya, hindi sinasadyang natumba siya sa lupa. Natuwa ang prinsipe nang makitang ito ay ang kanyang hipag, kaya inabot niya ang kamay para itayo siya at tinanong kung nalutas na ba niya ang bugtong na ang buhay ay patay, ang patay ay buhay. Sinabi ni Buyong na hindi pa, sinabihan siya ng prinsipe na kung bukas ay hindi pa rin ito nalulutas, siya ay talo na. Pagkatapos, dinala ni Buyong ang lalagyan ng pulbos at isang liham na ibinigay ng ama para sa ate. Matapos basahin ang liham, ang mukha ng ate ay naging balisa. Nang akmang hahawakan ni Buyong ang pulbos, pinigilan siya ng ate at pinagsabihan na agad lumabas. Sinabi ni Buyong, bili ni ama na matapos basahin ang sulat, dapat itong selyuhan para maibalik ko. Inutusan ng ate ang tauhan na gamitan ng pandikip para selyuhan ang sulat. Pagbalik sa bahay, nakakita si Buyong ng isang hindi kilalang mukha. Ang taong ito ay si Taimo. Noong unang panahon, tinanong siya ng ama kung dala na ang gamit. Sinabi ni Buyong na dala na niya. Kaya, pinapaalis siya ng ama. Pagbalik sa silid, tinanong niya ang ina kung sino ang lalaki sa loob. Sabi ng ina ang pangalan niya ay Muuchang, kapatid sa ama ng prinsipe. Pagbalik sa silid, inisip niya ang mga kakaibang nangyayari sa bahay. Una ay ang lalagyan ng pulbos na dapat ay mabango, ngunit wala itong kahit anong bango. At nang matapos basahin ng ate ang liham, hindi na siya pinahawak sa lalagyan ng pulbos. Tapos dumating si Mo-chang sa bahay, ayaw naman siyang pasagutin ng ina, naramdaman niyang siguradong may malaking nangyayari. Kaya naman, kusa niyang binuksan ang liham ng ama at nalamang nakasulat doon na sabihan ang ate na ngayong gabi ay isaboy ang lason mula sa lalagyan ng pulbos sa cake na persimmon para lasunin ang prinsipe. Upang tulungan si Mo-chang na maupo sa trono. Agad siyang natakot, nang walang pag-aalinlangan, nagmamadali siyang tumakbo patungo sa palasyo. Sa sandaling ito, naalala ng ama na ang liham ay nasa kamay pa ni Buyong, kaya sinabihan ang anak na kunin ito. Nang matuklasang binuksan ni Buyong ang liham, agad na isinumbong ito ng kuya kay Mo-chang. Nag-utos si Mo-chang sa mga tauhan na huliin si Buyong, kung hindi susunod ay patayin ng walang awa. Sa oras na ito sa palasyo, ipinadala na ng ate ang plato ng cake na persimmon na mailason. Habang hindi nakatingin ang prinsipe, kinuha ng prinsesa ang arsenic at isinaboy sa cake, kumuha ang prinsipe ng isa para tikman. Sa sandaling ito, pumasok ang isang dama at sinabing ang iyong hipag ay humihiling na makita ka, pinapasok siya ng prinsipe. Matapos magbigay pugay ni Buyong sa prinsipe, nakita niya ang arsenic sa plato, agad niyang naunawaan ang lahat. Tinanong siya ng prinsipe kung anong pakay niya sa ganitong kalalim na gabi. Sinabi rin ng ate na kung mayroon mang anuman ay bukas na sabihin, ngayon ay agad nang lumabas. Sinabi ni Buyong, alam na niya ang sagot sa bugtong na ang buhay ay patay. Nang marinig ito ay tumawa ang prinsipe. Naramdamang ang hipag ay napaka-cute, tumakbo mula sa malayo para lang sabihin iyon. Sinabi ni Buyong, ang sagot ay ang sarili niyang pangalan at sinuri ito ng may katwiran, kaya humanga ang prinsipe. Sa oras na ito, muling pinapaalis ng ate si Buyong, pero sinabi ni Buyong na ayon sa kasunduan, dapat siyang gantimpalaan ng prinsipe. Tinanong siya ng prinsipe kung ano ang gusto niya. Sinabi ni Buyong, hiling ko na ibigay sa akin ang plato ng cake na persimmon na ito. Agad na nataranta ang ate, pero sa
sandaling ito ay wala siyang masabi, inisip din ng prinsipe na ang gantimpalang ito ay masyadong maliit. Pero nagpupumilit si Buyong sa platong ito, hindi siya matalo, kaya napilitan ang prinsipe na ibigay ito sa kanya. Kung ganoon ay kumain ka rito at ubusin mo ang lahat ng cake na ito. Pagkaraan, nanginginig na iniabot ni Buyong ang kamay, maluha-luha na kinain ang bawat cake. Dahil sa paraang ito lamang, maililigtas niya ang prinsipe, habang hindi nadadamay ang kanyang pamilya. Inubos ni Buyong ang bawat isa, hindi nagtagal, ang buong plato ay malinis na, sinabihan siya ng prinsipe na pagkakain ay bumalik na at magpahinga. Pagkaalis sa palasyo, hindi na halos makatayo si Buyong, muntik na siyang bumagsak sa lupa. Sinabihan niya ang dama na magbigay ng mensahe sa prinsesa, na hihintayin niya ang ate sa Buyong Jeong. Tiniis ni Buyong ang matinding sakit, pumunta sa Buyong Jeong. Naghintay din ang ate hanggang sa makatulog ng mahimbing ang prinsipe. Sa kadali-daling tumakbo, sinabihan niya ang kanyang dama na maghintay sa labas. Sa oras na ito, si Buyong ay nasa matinding sakit. Ang unang sinabi ng ate pagkarating ay pinagalitan siya dahil sinira niya ang malaking plano. Nakiusap naman si Buyong sa ate na protektahan ang prinsipe. Sinabi pa na para hindi madamay ang pamilya, kung papalitan ko ang iyong damit at latalon sa lawa ng Buyong para magpakamatay, iisipin nilang nalunod ang prinsesa. Sa ganoon, walang makakatukla sa planong pagtataksil, ang paglason sa kagalang-galang na prinsipe. Sa ganoon, aalis ka sa posisyon ng prinsesa at hindi na rin magagawang bantaan ng ama ang buhay ng prinsipe. Nabagbag ang damdamin ng ate sa mga salitang ito, pero wala siyang magawa, dali-dali niyang isinuot ang damit ni Buyong at tumakas. Habang si Buyong naman sa loob ng silid ay sumulat ng isang liham para sa prinsipe, saka mag-isang pumunta sa pampang ng ilog. Tumingala sa maliwanag na buwan sa itaas, tiniis niya ang mga luha at panghihinayang, saka tumalon sa ilog upang magpakamatay. Inilantad ng prinsipe ang buong katotohanan, tinanong ang ama ng prinsesa kung mayroon pa siyang sasabihin. Pero pilit pa rin silang tumatanggi, nag-utos ang prinsipe sa lahat na hulihin ang prinsesa na nagpapanggap bilang si Buyong. Katunayan, sa loob ng isang imbakan ng panggatong, natagpuan nila ang prinsesa na nakasuot ng damit ni Buyong. Bigla, isang grupo ng mga nakamaskarang tao ang sumugod, itinaas din ni Muuchang ang pana, nagpaputok ng isang palaso patungo sa prinsipe. Nang handa na siyang itira ang ikalawang palaso, pinatumba na siya ni Buyong Sul at hindi rin namatay ang prinsipe. Ang palaso ay naharang ng kwintas na ibinigay ni Mangha sa kanya, natapos na ang lahat. Inihayag din ng prinsipe ang kanilang mga kasalanan, sina Muuchang at Hong Manpil ay pupugutan ng ulo. Ang mag-inang prinsesa naman ay ipinatapon sa isang ilang na lugar. Kinabukasan, pumunta ang prinsipe sa silid ng prinsesa at nahanap ang liham na isinulat ni Buyong para sa kanya bago mamatay. Sa sandaling ito, nalaman niya na noon pa man ay mahal na siya ni Buyong. Sa buhay na ito ay hindi sila maaaring magkasama. Umaasa siya na sa susunod na buhay ay maaari silang magsama hanggang sa pagtanda. Pumunta ang prinsipe sa lawa ng Buyong. Sobrang nangulila kay Mangha mula sa 300 taon sa hinaharap. Nagmamadali siyang bumalik sa silid, sumulat ng isang liham para kay Mangha. Saka ito inilagay sa ilalim ng isang haligi sa Buyong Jeong. Maingat na itinago gamit ang bato. At sa modernong panahon, pagkalipas ng 300 taon, pumunta rin si Mangha sa Buyong Jeong. Ginaya niya ang kilos ng prinsipe noon. Kinalikot ang lamat at katunayan ay nakuha niya ang liham na isinulat ng prinsipe. Ito ay nagdulot sa kanya ng labis na katuwaan. Umupo siya sa hardin ng mga bulaklak at nagsimulang basahin ang liham. Kung nababasa mo ang liham na ito, kung ganoon ay lumipas na ang 300 taon. Kung matagumpay mong nakuha ang liham na ito, hindi na kita tatawaging tanga pa. Sa liham, ipinahayag ng prinsipe ang kanyang matinding pangulila para kay Mangha. Ang tatlong magigiting na bantay mula sa 300 taon, nakakagulat, ay nagbukas ng isang restaurant dito. Ang pangunahing pagkain ay ang umuris na itinuro ni Mangha sa kanila. Ang negosyo ay napakaganda at sila rin ay kumita ng maraming pera. Si Mangha ng modernong panahon ay pumunta sa tindahan at nakatanggap ng isang postcard. Niyaya siyang magkita ng alas 5 ng hapon sa parke. Nang makita ang lagda sa likod, agad niyang naunawaan ang lahat. Maaga siyang pumunta sa parke. Pero naghintay, sa huli, isang lalaki ang tumayo sa harap niya at nagtanong, "Saan ka ba nanggaling? Kanina pa kita hinihintay." Lumalabas na iyon ay si Taeyong na nagising na. Sabi ni Mangha, "Palagi lang akong nandito." Ngumiti si Taeyong, saka inabot ang kanyang mahiwagang kamay. 300 taon na ang nakalipas, hindi sila hinayaan ng tadhana na magkasama. 300 taon ang lumipas, sa wakas ay lumambot ang puso ng langit para hayaan si Taeyong ng buhay na ito, dala ang alaala ng nakaraang buhay, na mahanap si Mangha. Kahit lumipas ang 300 taon, mahal pa rin kita. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa inyong pagsubaybay. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para makapanood pa ng maraming magagandang pelikula. Paalam at hanggang sa muli.